Huwag kang manghimasok sa babae ko. Ang tatong Montag dahil ganyan ka. Bibigyan kita ng gusto mo. Lalaki ang gusto ko. Ang mga babaeng ito, 3 taon nang walang. Ikaf. Ang saya-saya. Alis. Huwag. Alis. Huwag naman. Huwag. Si Aoyu, sa buhay na ito, ako lang ay isang delivery rider na walang kapangyarihan. Kung may susunod na buhay, gaganti ako ngipin sa ngipin. Kuya, tanggalin mo ang oxygen tube niya. Ang tagal naman. Nakabalik ako sa 10 taon ang nakalipas. At naging kapatid ng kaaway kong si Xiaoyu. Xiaoyu, lalabanan kita. Bobby, ibibigay ko na ito sa'yo. Sa buhay na ito, lalaruan ko kayo. Hindi na pasok ang Aoyu. Umalis ka. Isang bagong gising na Bobby lang siya. Anong Ginoo ang pinagsasabi mo? Anong nahihiya ka, hindi ka pa nakakita ng ganito kalaki? Xiao Wang, magsalita ka ng maayos. Ang ganda at sexy ni Manang. Sayang naman na napunta kay Xiaoyu na parang patay na damo. Kapag may pagkakataon, ipagkakape kita, Manang. Ikaf. Xiao Wang. Papatayin kita, ako. Isang anak sa labas ka lang. Karapat dapat ka bang magalit sa harap ko? Tandaan mo, ako ang tunay at nag-iisang Ginoo ng pamilya Xiao. May bayag. Naaalala mo na, ano ang tawag mo sa akin? Gino. Xiaoyu, kukunin ko lahat ng meron ka. Isa-isa kong agawin. Tandaan niyong lahat. Mula ngayon, ako lang ang Ginoo sa pamilya Xiao. Sino mang magkamali ng tawag, pananagutan niya ang mga kahihinatnan. Sino ang sang-ayon, sino ang tutol? Tutol ako. Ayon sa plano, kapag wala na ako, makikipag-ugnayan si Sony kay Sumbundong. At darating para agawin ang ari-arian. Sayang, hindi lang ako nandito pa. Ipaalay mo pa sa akin nang may paggalang ang gusto ko. Bakit hindi pa ito namatay? Dong Dong. Huwag kang maging pamilya. Pinangakuan ako na mag-asawa ninyo. Mamamatay siya sa gabi ng kasal. Pagkamatay niya, mamanahin ng kapatid ko ang ari-arian. Gayon buhay kay Asia. Gusto niyo pa ba ng ticket sa action ng Longting? Hindi. Dong Dong. Huwag kong maki, close. 2 paraan lang. Una, patayin siya. At kalahati ng yaman ng Piao ay akin. Kung hindi, maghintay kayo ng pagkalugi. May plaka sa leg, akala mo hari ka na. O tatito, ang pamilya Xiao ang numero 1 sa Yonsao. Kayong mga sangay lang ng pamilya Song sa Kyoto. Ang lakas ng loob maggulo. Bukod sa problema sa pera nyo, Awa ko ng gobernador. Hinahamon Montag ako? hinahamon, suntok pa nga. Balita ko, maganda ang negosyo mo sa Timog Silangang Asya. May hari na kang pabrika sa Anao Mountain. Legit ba yan? Sandali, ano ang alam Montag? Tama nga ang balita, sangkot ang pamilya Song sa iligal. Kung makukuha ko ang lupain sa auction, sa loob ng 3 araw, 5 bilyon agad. 2 ang pagpipilian mo. Una, buong paggalang. Ibigay mo sa akin ang imbitasyon sa auction. Pangalawa, mag-reincarnate ka. 3 segundo. 3. Nasa likod ko ang gobernador ng Yunchao.
Subukan mong mag-report. Mas mataas ba ang gobernador sa batas? 2. Kahit ibigay ko ang imbitasyon, kaya mo bang magdesisyon para sa pamilya Xiao? 1. Hoy, magre-report ako. Sige, ibibigay ko na. Ganyan ba ang pag-aalay ng kayamanan sa akin? Ang galing mong aso, sunod-sunuran. Pero ngayon, hindi kita i-report. Hindi ibig sabihin, hindi ko gagawin sa susunod. Kailangan mo akong pasayahin para humaba ang buhay mo. Naiintindihan mo? Xiao Wang, kahit makuha mo ang imbitasyon, na-offend mo ang pamilya Song. Ang auction ang magiging huling hantungan mo. Ete, mapapahamak ang pamilya Chiao sa kanya. Baka naman hindi. Ete, na-offend niya ang gobernador. Maapektuhan ako at ang pamilya Song. Gusto kong maghiwalay. Hiwalay? Pagkakasal sa akin, akin ka na. Gusto mong maging malaya. Bumili ka. Pera ang gusto. Bibigyan kita ng kumpanya. Ang Xiao Investment Company, palugi. Gusto niyang ipasa sa akin ang mainit na patatas. Pero para sa isang muling na buhay, ang investment company. Ang pinakamagandang sandata para kumita. Xiao Investment Company. Bagay na bagay sa iyo. Hahaha, Manang. Huwag kang magsisi, ha? Permahan. Manang, bakit pareho kayo ni Xiaoyu? Na mahilig kay Song ni? Huwag ka nang magsalita. Pirmahan mo na. Magsisimula na ang auction. Perma. Salamat, Manang, sa 1 bilyong kumpanya. Bilyon. Ako na ang general manager. Dumating na ang deadline. Tingnan natin. May 3 milyon pa sa account. 2.9 milyon, bumili ng Eastern Rare Earth. Bumili ng Fengma Strip Club. Nababaliw ka ba? 3 milyon para sa basurang stock na. Laging bumababa. Bumili ka? Tingnan natin. Paano mo haharapin si Lolo? Manang, walang forever na basura, may tamang panahon. Ang stock na ito, pag-usapan natin. Nang mas malalim. Tara sa auction. Kahit hiwalay na tayo. Assistant mo pa rin ako. Tara. Kahit maging assistant mo ako, hindi ako magbabago. Alam na ng buong Yunzhao. Nainaway mo ang gobernador at ang Song. Nandito sila para panoorin kang mamatay. Ganoon ba? Walang kwenta. Mas exciting pa. Itawan Montag. Seryoso ka? Malalaman ni Xiaoyu. Magdudusa ka. Ang kayang ibigay ni Xiaoyu. Kaya ko rin. Ang hindi niya kayang ibigay, kaya ko. Mahilig ka magbigay. Mag-isip ka mabuti. Xiao Wang, hindi kita patatawarin. Xiao Wang. Xiao Wang, huwag kang magmalabis. Ako, ang ginoo ng Xiao, humipo ng babae. Ano problema? O nagselos ka, Manang? 1 oras na lang bago ang auction. Kung nagmamadali ka, pwede tayong magmadali. Magdadala ka pa ng auction. Dapat ibenta ang lupa. Para sa pera, ngayon lahat ng pera. Ginamit mo sa basurang stock. Tingnan natin. Kung itatapon ka sa dagat para pakainin sa isda, pinutol pa rin ang kamay at paa. Paano kung kaya kong ibalik ang pamilya Xiao sa rurok? Sasayaw ako ng striptease sa club mo. Sinabi mo yan. Na-record na lahat? Ikaf. Sasayaw. Ako si Song Yanran, ang iyong nobya. Hintayin kita sa lounge. May gagawin pa ako, ate, kita-kita na lang. Gago. Songji, hindi ba ito ang kapatid ni Song Dongdong? Ang pamilya Song talaga, hindi talaga nawawala. Xiao Wang, paano ka nakapasok? Ito ang pinakamataas na auction sa probinsya ng yun. Kahit ang sana iniinom mo, 3 milyon bawat liang.
Pinakamagandang Longjing, ano ang kaya mong bilhin? Oo. Siguro nandito ka para magbenta ng puwet at makipagtsumi sa mayayaman? Lumabas ka, wala akong oras sa'yo. TSS, sino ang hindi alam na ang pamilya Chiao ay napakahirap na nangangailangan pang isang laang bahay? Ako nga ang pinakamalaking taga-utang mo. Huwag mong isipin na nakakatakot ka. Zisong Dongdong na yun. Akala mo may kakayahan ka, ang kapangyarihan ko. Higit pa sa iniisip mo. Mainay. Manager. Masaya ang pakiramdam ko ngayon. Paupuin mo siya ngayon. Dilaan niya ang sapatos ko. Tapos na ang usapan. Kung madidilaan din ang ilalim, baka sakali. Bawasan ko ang interes. Narinig mo ba? Walang kwenta. Bilis. Sa harap ko, nagmamagaling ka pa. Gusto mo talagang mamatay pagkalipas ng 2 oras. Kung hindi mo mababayaran ang 200 milyon, gagawin kitang tao-ulo. Itatapon sa kubeta at ipapakita sa buong Yunzhao. Ganoon ba? Ang pamilya Song ng Yunzhao, napakayabang pala. Magandang araw, Ginoong Xiao. Kumusta? Narinig ko na ang tunay na may-ari ng auction na Longteng ay ang pamilya Song mula sa Kyoto. Labis na pagsisisi, ito ay aming pagkukulang sa pamamahala. Kayong dalawa, humingi kayo ng tawad sa aking nobyo ngayon din. Hanggang sa siya ay masiyahan, at bukod pa, ang pamilya Song ng Yunzhao ay mula ngayon. Tinanggal sa talaan ng pamilya Song at tuluyang tinanggal sa Longteng Club. Chiao Wang, saan ka nakakita ng artista? Yung dating kama mo sa ospital, yung paralisadong kasama mo, pinalayas na rin. Ikaw ang anak na babae ng pamilyang Song ng Kyoto, di ba? Ang ating munting ginoong Song. Ngunit siya ang tagapagmana ng pamilyang Song ng Yunzhao. Ang magiging nobyo ng babaeng Heres ng pamilyang Song ng Kyoto. Ang kanyang estado at posisyon, mga hamak na tulad ninyo, hinding-hindi maaring isipin. Ang nobyo ni Song Yanran. Malamang hindi mo alam, ang pamilyang Song ng Kyoto, kayamanan ay katumbas ng isang bansa. Maliban sa Haring Yumao, kahit ang gobernador ay dapat magbigay galang. At ang binibining Song, siya ang tanging tagapagmana ng pamilyang Song ng Kyoto. Ngunit ang binibining Song na ito, tiyak na nahumaling sa ating si Ji Xiao. Katawa-tawa. Ang itsura mo naman, medyo kakaiba. Bibigyan kita ng pagkakataong maglingkod sa akin. Kapag nasyahan ako, pag-isipan kong isama ka sa Kyoto. Sa susunod, putulin ang kamay. Mga guwardiya. Komandante Lu, bakit kayo pa mismo ang dumating? Ang binibini ay personal na dumating. Inutusan ako ng gobernador na maglagay ng seguridad. Sino ang nakakagulo? Komandante. Si Chiao Wang lang ang nakakagulo. Tingin ka o, ikulong muna natin siya sa kulungan ng aso. Baka may storbo ang binibini. Ang babae naman, ako na ang bahala. Gawin mo ang sinabi mo. Ziga. Hindi ka man lang nagtanong kung bakit, basta ka nalang huli. Si Ji Xiao, siya ang kandidatong nobyo na pinili ng binibini. Sa hinaharap, siya ang magiging pinuno ng pamilyang Song ng Kyoto. Ang sinasabi lang ni Ji Xiao ang totoo. Dahil hinziya. Xiao Wang, ito ang tunay na kakayahan. Kahit tapakan ko ang mukha mo, dapat mong tiisin. Gawan mo ng paraan. Sandali. Hello, ang lakas ng loob mo. Ang iyong komandante. Pinapaglingkod ako sa kanyang aso. Ang aking mababang katungkulan ay dahil sa inyong pagtulong. Nasaan kayon gayon? Pupunta ako kagat. 3 minuto, Longteng Convention Center. Kung 1 segundo lang ang huli, dadalhin mo ang ulo mo bilang gobernador. Panggahis, naglakas loob kang tawagin ang pangalan ng gobernador. Emgata, takpan ang bibig ng babaeng ito. Ilagay sa sako na puno ng asong gubat at patayin. Komandante, ang kaawa-awang ito, 10 taon nang nakahiga sa kama. Bigyan natin siya ng 3 minutong kahabaan ng buhay. Xiao Wang, gusto kong makita, sa loob ng 3 minuto. O hindi, 1 minuto, kung paano pa kayo magpapangga. Nina, kung walang darating, kailangan mong magpanggap bilang guro, stewardess, at humingi ng tawad. Guban Ador Chen, kayo, tumahimik ka. Homenhin, Song. Kayong dalawa, ako ang may kasalanan sa mahinang pamamahala. Parusaan ninyo ako. Ito ang kautusan ng Yunzhao. Gamit ito, maaari mong gamitin ang anumang puwersa. Ang mga mapagkukunan sa iba-ibang lugar ng Yunzhao.
Ituring mo na lamang ito bilang aking paghingi ng paumanhin. Mahal na Gobernador Hepe, hindi ninyo alam, matagal nang nalugmok ang pamilya Chiao. Ang piaowang na ito ay isang tanga lamang. Kahit ang aking ama ay walang karapatang maghawak ng Yun Shaolin. Saan siya kukuha ng karapatan? Tumahimik ka, tanga! Mga tauhan, dalhin ninyo siya. Palayazin es ayonsu. Mahal na Gobernador Hip, sinabi ni Ji Shao na siya ang nobyo ng dalagita. Yeshe. Magsalita ka naman, mahal na Gobernador Hepe, sa pagitan ng mga mayayamang pamilya, dapat igalang ang pagkakaiba ng ranggo. Sa pagtataas ninyo sa dalawang ito, saan ilalagay ang mukha ng aming pamilyang Song ng Yun Shao? Kung talagang parurusahan ninyo ang Hepe ng militar, palayasin na rin ninyo ang aming pamilyang Song sa Yun Shao. Baka hindi ninyo kaya ang pamilyang Song ng Kyoto. Mabuti. Bigyan kita ng 3 araw. Pamilyang Song ng Yun Shao, umalis kayo sa Yun Shao. Ano? Ipag-utos, pagkatapos ng 3 araw, kung may makita pang isang Song. Patayin. Halika, dalhin siya. Ako na ang hahanap sa dalagita. Pinahihirapan ang aming pamilyang Song ng Yun Shao. Hindi ka palalampasin ng Kyoto. Binibining Song ang bagay sa pagitan natin. Hindi ba dapat pag-usapan ng pribado? Sige, umalis ka na. Ang nangyari ngayon, huwag ipaalam sa iba. Dalagita, Ziyan Buhu. Umalis ka na. Mahal na Gobernador Hip, talaga bang nasa loob ang dalagita? Si Song Ji ay isang napakagandang tao. Ayon sa utos ni Yan Bohao, ngayon ay gagapusin ko. Ang dalagita at dadalhin pabalik. Siya ang taong gusto ni Yan Bohao. Matapang ka bang saktan siya? Ang taong ipinahanap ko sa iyo. May balita ka na ba? Patawarin ninyo ako, Gobernador Hip. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo makita sa loob ng 3 araw, magpaparusa ka sa tubig bilangguan. At saka, imbestigahan mo rin ang Chiaowang na iyon. Ginoo, dumating na si Binibining Song sa Yun Shao. Nang walang utos ninyo, hindi ako nangahas gumalaw ng basta-basta. Bantayan mo lang ng mabuti. Ang pamilyang Song ng Kyoto ay humihina na rin. Anong kinakatakot mo? Ang mahalaga, hanapin muna si Yiwang. Patayin sa lugar. Ginoo, ang Yiwang na ito, nawawala ng maraming taon. Baka mabuting tao na siya ngayon. Ano ang ikinababahala ninyo? Anong alam Montag? Kapag siya ay natagpuan ng Hals, o ni Song Yanran, mawawala ang aking posisyon. At kasama kayong mamamatay. Binibining Song sa pagitan natin, saan ang galing ang kasunduang pag-asawa? Ginoong Xiao, ang gusto ko ay, Maghihiwalay, di ba? Wala akong tutol. Hindi naman. pumunta ako sa Yunsu para kausapin si Xiao. Na magpakasal na tayo agad. Totoo pala ang chismis na hindi tunay na anak ang panganay ng pamilya Xiao. At buntis na si Ginang Xiao nang magpakasal sila. Bikang Song, diborsyado ako. Akma ba ako sa katayuan mo o may iba pa akong pinagmulan? Xiao, ang mga bagay sa Kyoto ay hindi para sa katayuan mong ito. Sa araw na malaman mo ang katotohanan, iyon din ang katapusan mo. Kawili-wili. Ang katayuang makakapagpakasal sa pamilyang Song ng Kyoto. Hindi yon pangkaraniwan. Xiao, mangyaring maniwala ka sa akin. Xiao Wang, saan ka pupunta? Malapit na tayo sa lupa na gusto mo. Magsisimula na ang auction. Ang kasal. Pag-iisipan ko muna. Siege. SA auction ngayon, may ilang area ni Makiyan. Worth it namang puntahan. Marquis yan. Siya ang pinakamalaking kontrabida sa nakalipas na 100 taon. 5 taon mula ngayon, siya ang papatay kay Hades na magdudulot ng matinding kahirapan sa mundo ko. Huwag kang mag-alala. Kahit na matindi ang pagpupwersa ng pamilyang yan sa amin. Kaya pa rin naming maglabas ng ilang milyon. Kung may magustuhan ka, bid ka lang. Ituring mo na lamang itong regalo sa iyo mula sa amin. Hindi ako magpapakasal sa pamilya niyo. Marami akong pera. Tara, Mga ginagin mo, ang 10,000 hektaryang lupa sa Zhencheng Village, Yunzhao. Ay may starting bid na 5 milyon. Isa 0,000 hektarya sa 5 milyon lang. Malaki ang potensyal. Malaking ka, pero malayo at liplip. Basurang lupa. Mga tanga lang ang magbibid nito. tulad ng inaasahan ko mamayang hapon. Ilalabas ang bagong patakaran sa pagpapaunlad. Tatalo ng halaga ng lupa sa 1 milyon. Walang insider information ang mga taga Yunzhao. 5.01 milyon. Zeno, yan? Ang kuripot, 1,000 lang ang idinagdag. Ah, ang cute ng pamilya Chiao. Kaya pala. 1 milyon. Hinahamon Montag si Makiyan? Gusto mong mamatay? Ang galing, Geyan. 1 milyon. Una.
10 oras 1 minuto milyon. Sa loob ng 10 taon, ito ang magiging sentro ng Asia Pacifico. Ang pinakamaunlad na super first tier na lungsod, ang halaga ay hindi lamang daang bilyon. Tiyak hindi inaasahan ng pamilya yan na sa munting nayong ito ng mga mangingisda, may mga agaw. Hoy, ang nayong ito ng mga mangingisda, ito ang gusto ng aming pamilyang yan. Kung makikipag-alitan ka sa pamilyang yan, hindi maganda ang kalalabasan mo. Si Yanli ay tao ni Yan Buhaw. Huwag kang makipag-away sa kanya. Hahaha, 10 oras 2 minuto milyon. Sa loob ng lungsod, Ginoo, sa auction ng Longteng, may mga patakaran. Ang bawat pagtaas ng presyo ay dapat higit sa 1 milyon. Patakaran, nakasulat ba yun sa pader? CJ, ayon sa gusto ninyo, pera lang naman yan. Wala akong pakialam. 50 milyon. Gusto mong mamatay? Magbibigay ako ng 100 milyon. Unay nga ang pamilyang yan, nitong mga nakaraang taon. Nagtago si Had sa likod ng mga eksena, si Yan Buhaw. Ang tunay na may kapangyarihan sa gusali, ang yaman talaga, tol. Kung may kakayahan ka, magpatuloy ka, sa gusali, wala pang nangahas. Na sumalungat sa aming pamilyang yan. Kanina wala, ngayon meron na. 200 milyon. Ikaf. 200 milyon. May sira ba ang utak ng taong ito? Totoo, 200 milyon may sira talaga. 300 milyon. Ginoo, kanina wala namang nakipagbidding sa inyo. Talaga bang 100 milyon o 200 milyon ang ibig ninyong sabihin? Wala na yon, 100, 200, 300, halos pare-pareho lang. Itataas ni ABA sa buong bansa ang mga nakakaalam sa lihim. Ang pagpapaunlad na ngayon ng mga mangingisda ay hindi abot sa 3 tao. 1 milyon lang ang dala namin. Ano ba ang pinanggalingan ng batang ito? 300 milyon, pangalawang bises. Sandali, ang pamilya Chiao ay wala talagang pera ngayon. Ginoo, kailangan naming i-verify ang iyong pondo. Hoy, ayon sa patakaran ng Longteng, kung wala kang pera, mapuputulan ka ng kamay at paa, isasaksak sa kulungan ng aso, pahabantayan ang pinto ng aso. Walang problema sa pag-verify ng pondo, ngunit ang ginoong yan na ito. Kailangan din bang i-verify ang kanyang pondo? Ay. Ang pamilyang yan ay maraming pera, samantalang ikaw, munting kagandahan. Kagigising mo lang, bumili ka ng 3 milyong basurang stock, AME. May utang ka pa ng 200 milyon sa pamilyang Song. Sino ang maniniwala makapaglabas ka ng 300 milyon? Ang ibig sabihin ba nito, ang pag-verify ng pondo ay para lamang sa akin? Siyempre, kung talagang makakapaglabas ako ng 200 milyon, ano ang gagawin mo? AME, kung talagang may kakayahan ka, ako ay papasok sa kulungan ng aso. Malaki ang pera ni Ian, walang problema ang pag-verify ng kanyang assets. Pero para maiwasan ang anumang pagkakamali, mas mabuti na sabay nating i-verify. Ian, Walang problema, sige yan. Chiaowang, kunin mo ang kanyang card. Nga, tama. Siya muna ang magpa-verify. Kung kulang ang kanyang pera, wala na rin akong kailangang ipakita. Di ba? Ang password ay 88. Ha ha ha. 5 sentimo lang pala. Ha ha ha. Talagang ang kite-kite niya. Halika rito. Lagyan natin ng dagdag na aso ang kanyang kulungan. Ha ha ha. Eastern Rare Earths, nakahimlay sa loob ng 10 taon, ngayon ay gagawa na ng aksyon. Isa, 10, daan, libo, milyon, 10 milyon, daang milyon, bilyon, 50 bilyon. Siya, may 50 bilyon siya. Boss Chow, ayon sa inyong utos, may na namin ang lahat ng aming hawak na stock ng Eastern Rare Earths. Narito na ang pera. Na-update na ang Global Forbes ranking. Batay sa net worth, pangalawa si Chiaowang. Sino ang nangunguna? Wala ka bang alam? Siyempre ang Hades. Pinamunuan ni Hads ang mga tribo sa timog at pinalawak ang teritoryo sa Hilaga. Ang kanyang mga ari-arian ay binibilang sa bilyon. Kahit gaano kayaman si Chiaowang, hindi niya maabot kahit 1/10 bahagi ng kayamanan ni Hads. May karapatan na ba ako ngayon? Mga ginang at ginoo, ito ang lumang bahay ni Hads sa Yunchao. Sagana sa Dragon's Aura, ang simula ng bidding ay 1 bilyon. 10 bilyon. Ang sinumang makipagbidding sa akin, mamamatay. Pera-pera lang yan. DIBA? Ang yaman-yaman mo na? Pasensya na. Ang yaman ko talaga. Mag-eingay KSA Longteng Auction? Gusto mo bang maging kaaway ng lahat ng pamilya sa Yunchao? Pati na ng aming pamilyang yan mula sa Kyoto. Maging kaaway ko. Hindi lang ikaw ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin, lahat ng nandito. Karapat-dapat ba kayo? Ang ibig kong sabihin sa 10 bilyon ay para bilhin ang Longteng Club. Hindi mo alam ang iyong kinatatayuan? Ang Longteng Club ay pag-ari ng pamilyang Song.
Kahit gaano kakayaman, hindi mo maabot ang pamilyang Song. Auctioneer Wang, dalhin na ninyo palabas ang hamak na ito na ng insulto sa pamilyang Song. Ang Longteng Club ay bumubati sa aming bagong chairman. Mula ngayon, ang Longteng Club ay magiging Xiao. Ilagay niyo ang dalawang to sa kulungan ng aso sa harap ng pinto. Gusto kong malaman ng buong Yunsao, maging ng buong Grand Mansion Country. Ang lahat ng tao. Ang halaga ng dalawang salitang Xiaowang. Bigla tumawag si Lolo Xiao, gusto raw hatiin ang ari-arian. Mukhang para sa ikabubuti ko. Pero takot lang siyang hindi ako matalo ni Xiao Yu. Ang cute-cute mo naman. Stock tumaas, rare earth tumaas ang halaga, swerte lang yan. Lahat sa Shenzhen Port alam, malaking hukay yan. Yung konting pera mo dito, hindi tatagal ng 3 taon. Matigas pa rin ang dila mo, ate. Subukan natin kung kaninong dila ang mas matigas. Bitawan mo ako. Ako ang Ate Montag. Paano kung maibalik ko ang pamilya Xiao sa Ruro? Eh di pupunta ako sa club mo at mag-striptease. 8. Ayaw mo ring malaman ng asawa mo na may ganyang pustahan ka, di ba? Lanan. 8. Yung nangyari sa atin dati. Hindi pa tapos. Dito na lang natin gawin. Xiao Wang, bahay ito ng mga Xiao. Kung may makakita, paano ka? Nag-aalala ka lang sa akin. Mukhang hindi ka naman ayaw sa akin. Xiaowang, Ate Montag ako. Huwag kang magmalabis. Malabis na ba to? Pero ayoko nang pumilit. Ate, gusto mo makipagpustahan? Kung tong lupang to, sa loob ng 1 buwan, hindi tumaas, ibabalik ko ang investment company. At luluhod ako sa harap ng lahat kay Xiao Yu. At hihingi ng tawad. Pero kung ikaw ang matalo, luluhod ka sa harap ni Xiao Yu at magmamakaawa sa akin. At magiging personal assistant mo ako sa loob ng 3 araw. Walong haya. Na-offend mo ang pamilya yan, ilang araw na lang yan. Maghintay lang ako ng ilang araw, makikita ko siyang mamatay. Palitan ko ng mas valuable na pusta. Ano? Wuji Fred, yung kumpanya. Ni Xiao Yu at sa akin na pinakamalaki ang kita. Market value, 1 bilyon. Hahaha. Ate, 1 bilyon lang. Akala mo ba importante yan sa akin? Pero kung gusto mo, ate. Sige, gawin natin. Hindi niya alam ang Wuji Freight Company. Pero dumating si Xiao Yu. Kahit ilang ebidensya lang, pwedeng mamatay si Xiao Yu. Xiao Yu, ang asawa mo talaga. Ang aking matalinong katulong. Ginang, binata, tatawagin na po kayo ng amo. Tumayo ka. Bakit? Sinabihan na kita sa harap ko, dapat alam mo ang tamang asal. Umuwi ka sa dapat mong lugar. Xiao Wang, Ika. Xiao Wang, Xiao Yu ang tunay mong kuya. Sa bahay ka nananakit. Anong klaseng ugali yan? Tunay na kuya. Isang anak lang ang pinanganak ng nanay ko. Ako ang magmamana ng pamilya Xiao. Siya, isang anak sa labas, karapat-dapat bang ipantay sa akin. Xiao Wang, ganito biaan. Pag-usap mo sa puno ng pamilya. Puno ng pamilya, mula ngayon, ako si Xiao Wang. Ang haligi ng pamilya Xiao, batang walang alam. Kumita lang ng ilang salapi, nagwawala na, AM. Talagang anak ka ng nanay mo, walang ambisyon. Matandang aso, kung hindi dahil sa pagpapaubaya mo noong nakaraan. Hindi ako mamamatay ng walang dahilan, wala sa inyo ang makakatakas. Ako ay direktang itinalaga ng gobernador para sa lihim na gawain niyan Buhaw, Xiao Wang. Ngayon, ako ay tao ng gobernador, minsan. Ang katayuan, mas kapaki-pakinabang kaysa pera. Isang asong bantay, karapat-dapat bang magsabing may katayuan? Sino ang maglalagay sa panganib? Para sa iyong anak sa labas, ang pangalawang mayaman sa listahan. Xiao Wang, Ika. Xiaowang. Ngayon, dahil sa kapatid na babae, papatawarin kita. Kung mag-iinay ka pa, sisirain kita. Pag-usapan natin ang mahalagang bagay. Ang aming kumpanya ng entertainment sa pamilya Xiao. Sunod-sunod na lugi ng bilyon-bilyon. Ito ang plano sa pamumuhunan para sa pelikula ngayong taon.
Tingnan ninyo, ano ang dapat gawin. Ang media industry ang pangunahing negosyo ng pamilya Xiao kung makuha ito. Parang hawak mo na ang kontrol sa opinyon ng publiko sa bansa. Kailangan kong makuha ito. Tatay, taglamig ngayon sa media industry, ang mungkahi ko. Ibenta ang entertainment company, baguhin ang estratehiya sa pamumuhunan. Ako ang mangunguna, pasukin ang real estate market. Tatay, si Xiao Yu ay doktor sa pananalapi. Sa pamumuhunan, magaling siya. Magaling. Sa tingin ko, magaling sa pag-aaksaya. Xiao Wang, kung hindi ka marunong magsalita ng tao, tumahimik ka na lang. Ang paggawa ng pera ay talagang laro lamang ng ilan. Nakikita lang ni Kuya ang kasaganahan ng real estate sa ngayon. Paano niya makikita ang krisis sa hinaharap? Ikaf, Ayon sa growth rate ng populasyon at sa siphon effect ng mga lungsod sa bansa. Sa loob ng 10 taon, ang industriya ng real estate ay siguradong magiging hukay sa tingin ko. Ang industriya ng entertainment ang susunod na dekada. Ang susi para makabangon ang pamilya Xiao, darating na ang panahon ng limayi. Ang industriya ng live streaming ay magkakaroon ng fenomenal na paglago. Magiging pinakamabilis at pinakamalaking kitaan na industriya. Kapag may puhunan kang pumasok, parang nangungulekta ka lang ng pera. Ito ang nangyari sa akin sa nakaraang buhay, sayang. Ako lang ang nakakaalam. ikaw, munting kaibigan, naiintindihan mo ba ang investment? Kakakita lang ng 5 bilyon sa stocks. Bumili ng sirang fishing village ng 300 milyon. Gumastos ng 2 bilyon para sa konstruksyon. Kamakailan ay gumastos pa ng 2 bilyon. Bumili ng crude oil na bumagsak ng kalahating buwan. Xiao Wang, ilang zero ang mayroon sa 5 bilyon? Mabibilang mo ba? Ipa, si Xiao Wang ay masyadong padalos-dalos pa rin. Ang pamilya Xiao, mas ligtas na ipagkatiwala kay Xiao Yu. Nakapag-usap na kami ng pamilya yan para sa ilang proyekto. Ang paggawa ng pera, ako na ang bahala, Xiao Wang. Magiging mabuting anak na lang siya. Pagdating ng aaw, ako ang mag-alaga sa kanya. Karapat-dapat ka ba? Kung hindi kayo sang-ayon, subukan nating magpustahan pagkatapos ng 5 minuto. Dodoblihin ko ang aking assets, magiging top billionaire na may 10 bilyong assets. Handa ba kayong sumugal? Ahahahaha, 10 bilyon? Kahit magsinungaling, hindi ganyan, Xiao Wang. Akala mo ba katulad mo kaming lahat, mga munting kaibigan? Ang pera ko, gagawin ko ang gusto ko. Sabihin niyo kung handa kayo o hindi. Tama na, pamilya tayo, walang nagagalis sa iyo sa pagkalugi mo sa investment. Itapon mo na ang lahat ng crude oil, kunin ang maibabalik. Ibigay mo ang pera kay Xiao Yu para pamahalaan. Bibigyan kanya ng dividend taon-taon. Ang ganda, kumita ako ng pera. Sa ilang salita mo lang, naging kay Xiao Yu na. Sige, sasabak ako sa pustahan mo, kung ako ang matalo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng assets sa pangalan ko, at sa tuwing makikita kita, luluhod ako at magmamano sa iyo. Hindi ko gusto ang kaunting pera mo kung ikaw ang matalo. Pababayaan mo si ate na mag-alaga sa akin ng 3 araw. Ano sa tingin mo? Xiao Wang, huwag mo kaming maliitin. Ang freight company sa pangalan ko, halagang 1 bilyon man lang. Kung gayon, dadagdagan ko pa ang pusta, kung ikaw ang matalo. Babasagin ko ang mga binti mo at ipadala sa Yan family para humingi ng tawad. Kung matatalo ako, ibibihis ko si Lin Shooting ng hubot-hubad at ihahatid sa kama mo. CJ, usapang tapos. Oras na. Ano? Kalokohan yan. Paano pwedeng mangyari yon? Totiyen, all shall. Iwan ang lahat ng malang minas, ang export ay mahirap at pinamahalusot. Sa hinaharap, ito ang magiging pinakamalaking daungan sa Asia Pasifiko. Tumaas ang halaga ng lupa ng 50 bises. Ang industrial crude oil ay tumaas ng 10 bises. Kuya, gusto mo bang magmamakaawa muna sa akin o ihatid mo na ba si ate? Sa kama? Sa banda, diretso, ang export ay proyekto, nakaraan, Asia Family. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip ng pangalan? Inago niya ang masarap na proyektong ito mula sa Yan Family. Ngayon, si Yan Bohao ay galit na galit. Malapit nang pumunta sa Yun Chao para humingi ng paliwanag. Ano? Ikaf, Zuval na anak. Humingi ng paliwanag. Kung kontrolado ko ang lahat ng media sa bansa. Ang isang maliit na buhaw lang yan. Anumang oras ko siya pwedeng sirain. At sirain ang Yan Family. Ang Yan Family? Nakatanggap sila ng kumpletong suporta mula sa Great Eastern Empire. Sila pa nga ang bisita ng emperador. Kung ininsulto mo ang Yan Family, parang ininsulto mo na ang buong Great Eastern Empire. Kapag pumanaw na ang Underworld King, ang buong Dacia ay mapapasa kamay ni Ginoong Yan. Ikaw, Ito ang tinatawag na pagiging praktikal. Hindi katulad mo, bulag na tao, na malapit ng patayin ng mga mandirigma ng Great Eastern Empire. Bitawan mo ako. Paano naman makakapantay ang mga basurang ito sa pelikula ng Yan Family Entertainment? Ang imported na pelikula mula sa Great Eastern Empire, ang Resentment. ang Divine Wolf. Ito ang underdog noon, sumikat agad ng ilabas. Ito ang box office champion sa loob ng 10 taon. At ang direktor may koneksyon. Sakto, makikipagkaibigan ako para makapasok sa mataas na lipunan. At puksain ang mga taong itong nagtutulungan sa mga dayuhan. Kumusta?
Alam mo na ang agwat? Mas mabuti pang ilabas mo na ang pera. At mag-invest kasama ng Yan family. Para makilala ka agad sa harap ng mga taga-silangan. Hintayin mo lang na lubusang. Pumasok ang Eastern Empire sa Dacia. Makakakuha rin tayo ng mas malaking bahagi, ang Chiao family. Ang Divine Wolf. Talagang i-invest ko yan. Ang lumaban sa Great Eastern Empire ay paghahanap ng kamatayan. Pinag-aalinlanganan ba niyo ako? Ako ang puno ng Chiao family. Mula ngayon, ako na ang... Xiao Wang, ito ang tatay mo. Ate, hindi mo ba narinig? Sa negosyo, walang ama at anak. Ang prinsipyo ko sa buhay, kung sino ang may pera, siya ang susundin ko. Kung hindi niyo kayang tanggapin to, putulin na natin ang relasyon. Kung ganoon kayo kasigurado na hindi ako mananalo. Tara, subukan natin ulit. Kung sumikap ang pelikulang Pilipino na in-invest ko, puputulin mo ba ang relasyon mo sa akin? Kaya mo ba? Pwede ang pagputol, pero mag-iwan ka ng 100 bilyon. Bilang sustento sa tatay. Paano kung kayo ang matalo? Kung matalo kami, pera Montag PA rin yan. Wala na kaming kinalaman sa iyo. Ay, huwag kang magsalita ng ganyan, baka isipin ng iba. Natumanda ka ng walang saysay. Ikaf, Abala ako, walang oras sa kalokohan. Bigyan ko kayo ng 3 segundo. 3, 2. hindi na kailangang mag-isip, sasali ako. Ang Diyos na Lobo ay maliit lang na pelikulang Pilipino tungkol sa pagmamahal sa bayan. Wala pang budget sa promosyon. Talagang lalamunin ito ng poison. Ang hindi ko kukulangin ay pera. 3 bilyon, in-invest ko na sa pelikulang ito. Sige, maghintay tayo at tingnan natin. Hintayin natin ang kita sa takilya sa holiday season. Pero, Xiao, mas mabuting ihanda mo na ang pera mo ngayon pa lang. Kung magdadahilan ka, ayon sa batas sa Yunchao, itatapon ka sa dagat para pakainin sa mga isda. Kuya, ihanda mo rin ng maaga ang pusta mo. Ginoo, nakumpirma na. Sieg Xiao Wang Gaang. Batang Panginoon na matagal ninyong hinahanap. Ako na ang sasalubong. Huwag muna. Subukan mo muna siya. Tingnan natin kung karapat-dapat ba siya na maging tagapagmana ng Hades. Opo. Sandali, narinig ko na gumawa ka ng pelikula, Diyos na Lobo. Panghihimasok po. Balak ko sanang mag-imbestiga gamit ang peking pagkakakilanlan. Ipaayos ko na pong tanggalin. Huvak. Maganda ang Diyos na Lobo. Kakausapin ko ang mga kinaukulan. Gagawin nila ang lahat para tumakbo ito. Salamat po. Balitang bomba. Ang Diyos na Lobo ay nakatanggap ng 3 bilyong piso na puhunan mula sa Chow Entertainment. Ilalabas sa loob ng 7 araw. Ang bilis ng proseso mo. Parang may ibang grupo, napakalakas nila. Diretso nilang naipasa ang lahat ng hadlang. Tulad ng inaasahan ko, hindi pangkaraniwan ang pelikulang ito. Nakuha mo na ba ang profile ng director? Si Zukwe, siya ang director at pangunahing actress. Sa araw ng premiere, anyayahan mo siyang sumama. Isang baguhan lang na director, kailangan bang ganyan ang pagtrato mo? Huwag kang tumingin sa ibabaw lang. Malalim ang koneksyon ng mga taong ito. Kung gusto mong kumita ng malaki, hindi lang sapat ang pananaw, kailangan mo rin ng koneksyon. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon, naiintindihan mo ba? Ang ganda talaga ng katawan ni Zuke. Ikaw na ang mag-ayos ng promotion plan na to. Vede BA Yan? 3 bilyon lang. Gawin mo ang sinasabi ko. Opo. Ang dali manalo sa pustahan na to. Nakakainip. Chow, sabi ko sa'yo, hilig mo talagang magpustahan. Pati pinsan kong silin shooting. Naging parte na ng pustahan ninyo. Sino bang hindi magkakagusto sa babaeng sexy, mature, at malakas ang loob? Kung kaya niyang magsuot ng ganong damit, kaya ko rin. Baka naman, ayaw niyo na sa akin bilang sekretarya? Ang galing-galing ko nitong mga nakaraang araw. Wala bang premyo? Meron. Merienda. Xiao Wang, ikinahihiya ka ng pamilya Xiao. Hindi ba't aso ng mga ksiyaw to? Ano? Gusto mo ring sumali sa laro namin? Mamamatay ka talaga sa babae. Bitawan Montag. Mga feature top actress ko, heto, maliit na laruan para sa inyo. Aray. Ang saya-saya. Anong ginagawa mo? Alam Montag PA kung sino ako? Xiao Wang. Kamusta?
Masaya ba? Masyadong maliit, di masaya. Hahaha. Malapit ka nang mamatay, ang yabang mo pa rin. Mababawasan ba ang yabang ko kung ano ang gagawin mo? Pagkalipas ng 12 ngayong gabi, tingnan natin kung may buhay ka pang mayabang. Kapatid kong mahal. Di ka na naman sumusunod. Tama na. Wala akong oras para panoorin kayong magkapatid na nag-awayan. Xiao Wang. Yan ba ang sinasabi mong promotion? 1 oras na lang. Ilalabas na ang Divine Wolf, tapos 3 bilyon na pondo sa promotion. Ginamit mo para magpa-pool party ng mga magagandang babae. Yan ang promotion plan ko. Dozena ng movie accounts ang sabay-sabay na nagpo-promote. Sobrang sikat na ng Divine Wolf online, pinakamataas na ang hype. At anticipation value sa lahat ng pelikula. Ano pa bang? MS? Su. Isang tanga lang yan, wala namang alam kundi magpangga. Ito, bibigyan kita ng 1 bilyon para i-invest sa pelikula mo. May pagkakataon ka pang magbago ng isip. Umalis ka. 300 milyon ang inilagay mo sa pelikula. Pero ganito ang paraan ng pagpapalaganap mo. Ano ba talaga ang layunin mo? Wala pang nakakaalam sa mundo kung gaano kalaki ang daloy ng live streaming. Ang Divine Wolf ang magiging unang alamat sa kasaysayan ng pelikula. Kailangan mong magbigay ng makatwirang paliwanag sa akin ngayon. Totoo nga ang kasabihan, mas mabuting makita kaysa marinig. Ang galing ni Miss Zhu sa pelikula. At mas maganda pa siya sa personal. Siguradong profesional ang pagsasanay mo. Sobra naman ang papuri. Bata pa lang ay nag-aral na ako ng martial arts. Hindi ko inaasahan na ang iyong master ay isang manyakis na puno ng amoy ng pera, ang taong ganito. Paano magmamana ng imperyo ng Underworld King? Sinusubukan mo bang palawakin ang harem mo sa pamamagitan ng pamumuhunan? O talagang may gustong gawin? Mukhang hindi naniniwala si Miss Zhu sa kakayahan ko. Ngayon, hindi pinapansin ng mga malalaking kumpanya ang Divine Wolf. Sinasabi nilang hindi lalampas ng 10 milyon ang kabuuan kita. Bakit ka nangahas na maglabas ng 300 milyon kaagad? Paano kung sasabihin kong para lang makita ang kagandahan ni Miss Zhu? Ikaf. Sige, biro lang, negosyante ako, lahat ng layunin ko. Siyempre para kumita at masasabi ko. Naabot sa 50 bilyon ang kabuuan kita ng Divine Wolf. 50 bilyon. Puro kahangan. Ganun ba kawalang tiwala si Miss Zhu sa sarili mo? Tatanggapin mo ba ang isang taya sa akin? Anong taya? Kung hindi umabot ang 30 bilyon ang kita ng Divine Wolf sa 7 araw na bakasyon. Wala akong kukunin pero kung umabot. Ang buong buhay ni Miss Zhu ay para lang sa paggawa ng pelikula sa Xiao Entertainment. Ang laki ng pangarap mo, ganyan ang gagawin mo. Para kang pumirma ng buong buhay ko. Kung hindi kumita ng 30 bilyon ang Divine Wolf. Sa iyong lahat ang kita ng takilya pero kung kumita ng 50 bilyon. Nag-aalala ka pa ba na hindi ko kayang gumawa ng susunod? Na pelikulang may 1 trilyong kita. 3 minuto na lang at ipalalabas na ang pelikula. Wala nang saysayang pagtaya pagkatapos. Sige, tatanggapin ko. Pero hindi ako naniniwalang mananalo ka sa akin. Napaka-ambisyoso mo. Mukhang hindi siya angkop na tagapagmana ng Underworld King. Kontrata. Lahat ng ito ay naplano na niya. Xiao Wang, talaga bang tanga ka? O may iba pang plano? Hahaha, Xiao Wang, baksak ka. Tingnan natin kung paano mo ito. Peke itong lawan, huwag mo kong takutin ng peking litrato. Hahaha. Mainay. Sige na. Agad na umabot sa 300 milyon ang kita sa premiere. 30 bilyon ay malapit na. Tama, MSU, sa ilalim ng pamahala ng aming panganay mo, ang Divine Wolf, ay ganap na humigitan ang kita ng ibang pelikula sa parehong panahon. Ang kabuuang kita ng natitirang 6 na pelikula ay wala pang ikalimang bahagi ng Divine Wolf. Hahaha, ang relong ito ay nagkakahalaga ng 800 milyon. Ang unang makakuha sa kanya. Mga ganda, magsimula na ang party. Inazu. Ayon sa kasunduan, ang natitirang buhay mo ay para lamang sa akin. Mabuti. Ikaf nga ang anak niya. Pasensya na sa mga nakaraan. Sino? Song Yanran. Hoy hoy. Sino ang makahasumi po sa babae ko? Sa loob ng 10 minuto. Gusto kong malaman kung nasaan si Song Yanran. Hoy, makingat, Chen Qianlong. Mukhang malapit si Xiao Yu sa mga yon. Salamat, Inazu. Imbestigahan ang galaw sa gobernador, lalo na kung may pakikipag-ugnayan siya sa mga Hapons. Kopya.
Chen Qianlong. Nagmamadali kang mamatay. Ako ang magpapaalam sa'yo. Pagdating ni Gehatano, pinasikat ang Donghai City. Mula ngayon, magiging maayos ang ating pakikipagtulungan, Gobernador. May kasabihan sa Tsina, ang matalinong tao ay nakikibagay sa panahon. Ikaw Asian Bohao ay mga tunay na henyo. Na pumili sa amin. Ang dakilang imperyo ng Hapon, mabuti, syempre. Ayan Bohao, pakiusap, magsalita ka na mabuti para sa akin. Jihato. Syempre, kumpleto na ang aming plano. Sa loob ng 3 buwan, papalitan niyan Bohao ang Underworld King. Tungkol sa anak na lalaki ni Underworld King na nasa labas. Si Yiwang, siya ang pinakamalaking. Hadlang sa aming plano. Ji Qian, pakiusap, ayusin mo agad. Huwag mag-alala, nahanap ko na ang target, ngayon din ay maalis ko siya. Sa mundong ito, sa oras na iyon, si Ji Yan ang magiging tanging tagapagmana ng Underworld King. Ha ha ha. Alam ng babaeng ito ang plano natin. Bakit hindi ko na lang siya dalhin para asikasuhin? Siya ang babaeng gusto ni Elder Yan. Hindi pwedeng patayin. Pero ayaw niyang pakasalan kung hindi si Yiwang. Talagang sakit sa ulo ni Elder Yan. Miss Song, ano ang gusto mong sabihin? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Lord Underworld? Baka hindi Montag PA alam. Miss Song, pero si Lord Underworld. Baka ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Si Lord Yan ang magiging bagong Underworld. At maghahati kami sa kaharian kasama ang aming emperador. Walang hiya. Miss Song, huling tanong ko na ito. Pumapayag ka ba o hindi? Sinabi ko na. Sa buhay kong ito, si Yawang lang ang pakakasalan ko. Wala nang iba. Ganun ba? Hindi ka ba natatakot na patay na siya? Nakita ko na ang bakas ng lalaking iyon. Mukhang kailangan lang siyang patayin para mawala ang pag-asa mo. Gago. Gago. Kung ganon, may paraan ako para masyahan si Elder Yan. Anong paraan? Ha ha ha, pasok. Ito si Iyar Kuray, ang aming siruhano. Maaari siyang magsagawa kay Miss Song. NG prefrontal lobotomy. Pagkatapos ng operasyon, si Miss Song ay magiging masunurin. Ang kapangyarihan ng pamilya Song ay hindi na makakaapekto sa aming mga plano. Ang galing. Pagkatapos, maaari na tayong mag-focus sa paghahanap kay Yiwang. Simulan na. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Xiaowang, ano ang ginagawa mo rito? Meron pala siya ng jade pendant na ito? Baka. Hindi na pangkaraniwan ang jade pendant na ito. Ibig sabihin, tiyak na espesyal ang pinagmulan ko. Subukan muna natin kay Chen Qianlong. Chen Qianlong, ang babae ko, hinahawakan mo. Gusto mong mamatay? Anong karapatan mo para tawagin ako ng diretso? Anong karapatan ko? Ikaw pa ang may ganang magtanong? Zinas aktan Montag ako? Pinaparangalan pa kita sa pagbugbog sa'yo. Dapat magpasalamat. Anong hinihintay ninyo? Takpinziya. Mas mabuti kung sumunod ka na lang. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Nagbabanta ka sa akin? Hindi banta. Magandang payo lang. Ano ba ito? Alam mo takpi akong sino ako? Inatake ka na naman ba? Ako si Chen Qianlong, gobernador ng Yunzhou. Ang huli sa 12 general. Kung alam mo, bakit ang lakas ng loob mo? Baka naman. Mas mataas ang estado ko sa'yo kahit konti. Mas mayaman ka ba o mas makapangyarihan? Hahaha. Karapat dapat ka bang magsalita tungkol sa pera at kapangyarihan? Mukhang nababaliw ka na. Isang maliit na tao lang na swerte sa pera. Nangahas ka pang sumalungat sa hapko. Naniniwala ka bang isang tawag lang? Apos ka na dito? Chen Qianlong, hindi ako naniniwala. Na isang tawag mo lang, mawawala na ang buhay ng aming Young Master dito. Pero naniniwala ako. Na isang tawag ko lang, pagsisisihan mo ito. Kung hindi ako mapahamak ngayon, kayong dalawa. Ang mamamatay ng walang libingan. Bigyan mo ako ng telepono. Four Heavenly Kings. Matanda na ba kayo? Ang bagal ninyo. Ha ha ha. Mag-ate pa kayo. Nakakatawa talaga.
20 taon na akong Chen Qianlong sa Yunchao. Maluloko pa ba ako ng mga maliliit na trick ninyo? Ito ang unang bises na binablackmail ako. Sige, hintayin natin ng 20 minuto. 20 minuto? Sige. Itingnan ko kung pagkatapos ng 20 minuto, lalabas ba ang 4 Heavenly Kings? Sino ba talaga ako? Paano mo nakuha ang numero ng 4 Heavenly Kings? Bakit hindi mo sinabi agad? Wala talagang numero ng 4 Heavenly Kings. May problema SI Young Master Underworld King. Ito ang live na feed. Alam na niya ang tunay niyang pagkatao. Parang hindi alam. Mukhang nagpapanggap. Interesting. Huwag muna siyang sabihan ng totoo. Bantayan ng kalihim ang kanyang kaligtasan. Yung kapalit sa Southern Border, irerekal ba? At paano aksyonan si Yan Bohao? Huvak. Dapat mahigpit ang pagtago ng balita na nasa Yunchao na ako. Walang dapat makalabas kahit katiting. Opo. Gino. Bumalik na po kayo sa timog para magpagaling. Makikita po ninyo, determinado ang Young Master. Parang kayo noong araw. Baka pwede siya na ang gumawa. Sa mga nakaraang taon, malakas ang impluensya ni Yan Bohao. At saka, kung gusto niyang pamunuan ang milyon-milyong sundalo, kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Okay lang ako. Pumunta ka agad sa Governor's Mansion. Tulungan mo siyang makaalis. Gagawin ka upo agad. Ang Chen Qianlong na ito ay napakasama. Naiintindihan. Ano ang pagtanggal sa tungkulin at pagsisiyasat? Ikaw ang gumawa nito. Kahit sino ang tumutulong sa akin, ang pinakamagandang paraan ay ang umalis, ano pa. Ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling. Magluhod ka agad ngayon at humingi ng tawad, palalayasin kita. Hoy, may mga diskarte ka pala, pero yung ilang maruming pera. Gumastos ka na malaki para makipag-ugnayan, ngunit hindi mahalaga. Ang iyong matinding pagsisikap ay isang bagay lamang. Para kay Ginong Yan Bohao. Basta ibigay mo ang babaeng ito kay Yan Bohao. Hindi lang ibabalik ang iyong posisyon. Makakaakyat pa ako ng 3 antas. Madali lang iyon. Mukhang gusto mo pa ring makipagkalaban sa akin. Karapat-dapat ka ba? Basta makuha ko ang pabor ni Ginoong Yan Bohao. Madali kitang pahihirapan. Kaya ko siyang durugin sa isang hakbang lamang. Sino ang nangahas na magsalita na masama sa aking amo? Gusto mo bang mamatay? Hahaha, Gobernador Chen. Narinig kong kamakailan. Maganda ang iyong trabaho, kaya't dumating ako para mag-inspeksyon. Ang maliit na bagay na ito, nag-abala pa sa iyo, Ginoong Yan. Hahaha. Narinig kong hinuli mo si Song Yanran, kaya't nagmamadali akong dumating. Hahaha, binibining Song, ang pagdating ko rito ay para sunduin ka at pauwiin. Handa na ang kama ng kasal sa aming bahay, hinihintay ka na lang. Hindi na kailangang mag-abala pa sa maliit na bagay na ito. Gusto mo bang agawin ang aking kredito? Ah, hindi ako maglakas loob. Oh, Ikaw yata yung lalaki. Huling bises na kinuha mo ang lupa sa akin. Hindi lang yung lupa, ngayon sa Yunchao, kahit anong barya na nahulog mula sa langit. Ay dapat na kay Xiao. Ay naku, ito ang unang bises na narinig ko. Na may nangahas na magsalita ng ganyan sa isang miyembro ng pamilyang yan. Alam mo ba kung ano ang aking katayuan ngayon? Sabihin mo. Sino namang aso ang tinawag mong tatay? Ako ay ampong ni Yan Bohao. Ah, dumating ka para sunduin ang iyong ina. Dapat kang lumuhod at magmano sa iyong ina. Huwag kang magsinungaling, dumating ako para sunduin ang aking ina. At saka, ano naman ang iyong tunay na ama? Baka nakilala na niya ang Diyos ng kamatayan. Totoo rin ang tungkol sa 4 na hari. Kung gayon, ang pamilyang yan ay isang walang silbi na bagay. Ganito na lang, tawagin mo ang iyong ampon na ama, tatawagin ko ang aking tunay na ama. Subukan natin kung sino ang mas malakas. Zini Azat kita. Ang iyong tunay na ama ay hindi talaga si Xiao Qiang. Sino ba ang gago mong ama? Ang ninong kong si Ji Yan Bohao. Ay gusto mong makita? Di ka karapat-dapat. Kung may bayag ka, hanapin mo ang tunay mong ama. Sino ba si Bohao? Di ko iyan kilala. Mas malaki pa ba sa Hades? Dalhin niyo siya sa Kyoto. Ako na ang bahala. Teka. Chen Qianlong. Tinuturuan Montag. K.O. Xiao Wang. Sino ka talaga? Di mo ba alam? Di mo pa rin gets? Matanda ka na, pati mga alituntunin nakalimutan mo na. Lumuhod! Anak, yan NG Hades. Darating na ang 4 Heavenly Kings. Mamamatay tayong lahat. Lumuhod ka na para mabuhay ka. Nababaliw ka na. Gisingin kita. Ikaw ang dapat magising. Bumalik na ang Hades. Anong silbi na maliit na angkan ng yan? Kahit 10 Yan Bohao, di pa rin katumbas ng Hades. Pinapatay niyo K.O. Young Master, sinisiyasat ko lang ang pinagmulan nito. Kaya ako nagpanggap na kalaban mo. Puro acting lang yon. Buti naman naintindihan mo. Alam mo na ang gagawin mo. Huwag mo kong bigyan.
Ihahatid ko muna si Inelsong sa ospital. Mamaya, gapang ka sa lumang tirahan ng Hades para maparusahan. Opo. Matanda ka na. Gusto mo na bang mamatay? HMP. Sa tulong ng Hades, di kita takot. Nagsisinungaling lang yan. Narito na ang 4 Heavenly Kings. Hahaha, Diamond inazan, tu, DIBA, Xiaowang. Mamamatay ka sa akin ngayon. Suga, sinasakit ka o kayo? Ano, tong ginagawa niyo? Tang Stern. Lumuhod ka at batiin ang iyong master. Siya ang iyong master? Di ka makakatakas pagkatapos mong bastusin ang gobernador. Diamond ka o mapipigilan, Tang Stern. Suga, hindi po. Ano na ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka naman. Binibigyan ka ng mukha ni iyong master. Di ka pa magpasalamat. Di ka nakinig noong huli. Ngayon, ipapadala kita sa kabilang buhay. Tagaguban adwana, kaun gayon. Zazaktan Montag, kao? Kapat dapat kang patayin. Tigil. Lumuhod ka. Anak, yan NG Hades. Darating na ang 4 Heavenly Kings. Paano kakilala ng 4 Heavenly Kings si Xiaowang? Dati, di yan makalabas sa bahay. Ang kitikit pa. May J-dependent siya ng tunay na anak ng Hades. Ay. Meron din kaunayan. Lalapang ka. Ano? Saan galing? Namimigay sa kalye, lahat meron na ngayon. Ginamit mo ba ang pek para lokohin ako? Tama ka. Parehong-pareho sa suot ni Xiaowang. Peke talaga yan. Ginoong yan, matanda na tong asong ito. Malabo na ang mata, zanay patavarin Montag ako. Pagkatapos kong ayusin tong batang to, ikaw naman ang susunod. Isang beses ko lang nakita. Nakilala mo agad at naalala mo? Paano kung nagkamali ka? Akala mo ba katulad kita na mabuting tao? Marami na akong nakitang magagandang bagay, kaya di ko makakalimutan. Sigurado ka bang peke yan? Inay, kung toto yan. Papasok ako sa kulungan ng aso. Kailangan bang dito ko ipakita ang ebidensya? Pero di ko pa nakokontak ang mga tao ni Hades. Kung ipapakita ko ngayon ang tunay na katauhan ni Xiaowang, baka mapahamak siya. Hoy, bakit di ka na nagsasalita? Wala ka nang masabi? Nahuli ka sa pagsisinungaling, ginoong yan. Akala namin si Xiaowang ang. Pero, bakit ako naalis sa trabaho at iniimbestigahan? Kahit ako di nakakuha ng balita. Peke siguro yung tawag na yon. Huwag kang mag-alala, habang ako ang namamahala sa pamilya yan. Ikaw pa rin ang gobernador ng Yunchao. Salamat, ginoong yan. Ang magpanggap na anak ni Hades, papatayin ka agad. Hindi pwede. Si Xiaowang na yan, mandaraya, wala siyang silbi. Mas mabuting patayin na lang. Nagtuturo ka sa akin? Hindi po, hindi po. Hehe, inay, sumama ka na sa akin kusa. Kung gusto mo talaga, uputulin ko ang mga kamay at paa mo, isisiksik sa kulungan ng aso, at ipadala sa iyo para paglaruan. Masaya ba yung huli mong pagpasok sa kulungan ng aso? Mamatay ka. Ginoo, ayos ka lang ba? Hindi pa ako napapahiya ng ganito. Ako na ang papatay sa kanya, para sa iyo. Huwag kang madumihan, ako na. Talagang magaling ka para sa edad mo. Sa hinahap, siguradong di kita pababayaan. Xiaowang. Wala akong pakialam kung ano ang mga koneksyon kayo sa Yoto. Ngayong nasa kamay mo ako, kailangan mong. Ano naman kung mayaman ka? Ang pera na yon at ang buong pamilya Xiao, malapit nang maging akin. Huwag kang magmadali pagkatapos kong patayin si Xiaowang. Pabalik ka sa Kyoto. Sino ang may lakas ng loob? Ano ka, Bea? Kahit patayin ko siya, may magagawa ka ba? Ako si Zukwe, ang timog na hari ng kaharian sa ilalim ni Hades. Kailangan mo pa bang lumuhod at humingi ng tawad? Hindi na. Kung gayon, may karapatan ba akong pangasiwaan ang bagay na ito? Ikaw, isang maliit na tagapangasiwa, sa harap ng aming 4 na haring Diyos. Ano, Kabia? Panginoong Zukwe, bakit ka nandito? Kailangan ko bang makipag-ayos sa isang maliit na gobernador tulad mo? Kung saan man ako pumunta. Hindi naman. Nagkakamali ang inyong lingkod. Kung tama ang alaala ko, parang ikaw ay naalis na sa tungkulin at sinisyasat. Bakit hindi ka pa pumunta upang tumanggap ng parusa? Ano? Ako ba ay talagang sinisyasat? Ang utos ng paglipat ay personal kong inilabas. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Tiyak na ito ay isang pagkakamali. Pakiusap, pakinggan ninyo ang aking paliwanag. Zandali. Pekazia. Ano ka ba para pagdudahan ang aking pagkakakilanlan?
Dahil napakayabang mo, hayaan mong maliwanagan ka bago ka mamatay. Alam ng lahat na may sakit ang Haring Ming. Kamakailan ay lalong humina ang kanyang kalusugan at nagpapahinga siya sa hangganan. Tungkol naman sa apat na Haring Diyos, tiyak na sila ay nasa tabi ni Haring Ming. Hayaan mo. Ang aming pamilyang yan ay mabilis na umunlad. Dahil ang aking amain na si Yan Bohao ay ang itinalagang tagapagmana ni Haring Ming. At ikaw ay isang maliit na artista sa ilalim ni Xiao Wang. Chen Qianlong, sundin ang aking utos. Patayin siya at bibigyan kita ng malaking gantimpala. Kumilos, patayin si Xiao Wang at ang babaeng ito. Nang magkasama, Teka muna. Isang grupo ng mga lalaki nang aapi ng isang babae. Anong klaseng tapang yan? Pera lang naman yan, di ba? Magkano ang ibinibigay ng gobernador? Ako, si Xiao Wang, magbibigay ng 100 beses na higit pa. mayroon lang kayong ilang maruming pera. Ang pera, sa harap ng kakayahan, ay walang kwenta. Tama. Ang pera ay wala lang. Pero sigurado ba kayong talagang may kakayahan kayo sa inyong mga kamay? Ang kakayahan ko, mas malaki ng kaunti kaysa sa iyo. Sapat na para patayin ka. Pero bago ka mamatay, hindi ba dapat mong paglingkuran ng mabuti ang inyong hari? Ganun ba? Mga Song, hindi ba't inutusan ko kayong lumaya sa Yunchao? Ang aking babae, wala kang karapatan na utusan siya. Nasa bingit na ng kamatayan, nagmamalaki ka pa rin. Hindi mo ba talaga iniisip na ang sinasabi mo ay may bisa pa ngayon? Ang gobernador ay naalis na sa tungkulin at sinisiyasat. Sa ngayon, dapat kay Xiao Xiao, bawat isa ay may 100K na premyo. Mga mabuting tao, nagsisinungaling sila, ang pera na matanda ay totoong marami. Ikaw ba talaga ang Southgate Heavenly King, Zuki John? Hindi mo dapat pakialaman ito. Dalhin mo na agad si Miss Song. Maraming salamat. Gusto mong umalis? Pumayag ba ako? Ako ay tagayan pamilya, ikaw ay nangangahas, aray. Parang aso ang yan pamilya, karapat dapat ka bang mag-ingay dito? Hihintayin kita, sisirain ko ang katawan mo. Hindi ako kailangang maghintay. Puputulin kita ngayon ng 8 piraso. Young Master, ano ang nangyari sa loop? Inabuso ng gobernador ang kapangyarihan, nakipagsabuatan sa mga Hapon kung ako ang may kapangyarihan. Papatayin ko ang mga taksil na yon. Ang bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo, ano na ang nangyari? Huwag kang mag-alala, ang kapalit mo. At ang peking datos ay handa na, siguradong walang problema. Xiao She, kailan Montag balak kumilos? Huwag magmadali. Ang laro ng pusa at daga, mas masaya kung matagal laruin. Pero ang galit ko ngayon talagang malaki. Xiao Xiao, tulungan kitang magpalamig ng galit. Ano ito? Ito ay tungkol sa tunay na anak ni Hats. Napakalihim na impormasyon. Ako ba talaga ang anak ni Hades? Hindi ako, bakit si Zuki ay? Xiao Xiao, paano natin haharapin ang iyang pamilya sa hinaharap? Kahit hindi ako ang anak ni Hades, si Yan Bohao, ay hindi talaga kalaban ko, halika. Alaynan. Sino ka? Ano ang ginagawa ninyo? Naglalaro ba ng patong-patong? Bakit hindi kasama si Yanran? Wala ka bang naalala? Song pamilya. Gobernador. Yan pamilya. Sila ang may kasalanan. Siya ang pumatay kay Hades. Walang masamang tao dito, dahan-dahan mong sabihin. Ang yan pamilya at mga Hapon pumatay kay Hades takot. Baka nagpapanggap lang. Takot si Yanran. Huwag kang magpanggap. Hindi mo ba talaga ako kilala? Ako ang tatay mo. Tatay, Ay, Xiao Xiao, tingnan mo siya. tatay, naglalaro kayo.
Pwede bang sumali si Yanran? Hindi gagaya si Yanran sa ate, masama. Paano? Naiinggit ka ba? Hindi. Sasabihin ko sa'yo, alaga mo lang ako. Alaga, ha? Dapat kang maging masunurin sa amo mo. Wala kang karapatang magselos. Naiintindihan mo ba? Xiao, tuloy tayo? Papa, pinapakain mo ng lollipop si ate. Gusto rin ni Yanran. Umalis ka. Dahil nahanap na ninyo ang binata, kami po ay agad mag-akay sa 12 hukbo ng Dragon Army. Upang salubungin at isalba ang binata, hindi na kailangan. Ako mismo ang pupunta, para masilip ko rin ng mabuti itong batang ito. Walong haya, nalulong sa babae at kalayawan. Isang henyo, pero di naghahangad ng katanyagan. Ano ba yung pagtago mo sa piling ng mga babae? Huwag mong sasabihin yan tungkol sa papa ko. Ano ang tawag mo sa kanya? May apo na ako ng ganito kalaki? Papa, may kakaibang tiyuhin dito. Di ba sinabi kong paalisin mo siya? Hoy, matanda, dito sa piling ng mga babae. Ang bango-bango. Maghangad ng katanyagan. Wala akong gana. Sa ganitong kagulong panahon, paano ka makakalimot sa kalayawan? Para lang sa sariling kasiyahan at mabuhay ng walang pakialam? Ako'y isang karaniwang tao lamang. Di ba para sa sariling kasiyahan din naman tayo nabubuhay? Alam mo ba na ang dragon ay kayang umakyat at magtago? Kapag umakyat, lilipad ito sa kalawakan. Kapag nagtago, magkukubli sa ilalim ng mga alon. Umayat at lumipad sa kalawakan. Sa kasalukuyang kaguluhan, ito ang panahon para umakyat ang dragon. Sa tingin mo, sa kasalukuyan, sino ang may hangaring umakyat tulad ng dragon? Nawawala ang Haring Pluto. Sa ngayon, si Yan Buhaw. Ang kumukontrol sa pulso ng imperyo. Baka nagkamali ako sa pagtingin sa batang ito? Pero ang buong angkan ng yan ay isang grupo ng masasamang tao. Kapag wala ang tigre sa bundok, ang unggoy ang naghahari. Sa yaman at katayuan ng angkanyan, maaari nilang wakasan ang kaguluhang ito. Ang tamang landas ay nasa bansa, hindi sa pera. At pagdating sa kayamanan, malayo ang yan sa akin. Ang pag-akyat ng dragon ay hindi maaaring ang yan. Talagang anak ko. Ano? Ikaw ang tunay kong ama. Sorpresa ba? Dai inasaan? Ama, dumalaw ako. Ang ama ng papa ko. Eh, di ikaw ang lolo. Kung sabi mo, di totoo. Bakit ko paniniwalaan yan? Narito ang pagsusuri ng pagiging mag-ama. Di naman kayo magkamukha. Baka naman si Ina. Ang nakapatalik sa kapitbahay namin na si Lawang. Ang gago mong bata, matanda na ako. Pero noon, gwapo ako. Eh bakit ngayon ka lang naghanap? Mahaba ang kwento. Una, painom ka muna ng tsaa sa tatay mo. Sa lalamunan. Ako na mag-iinuman, lolo. Makinig ka sa aking gawa-gawang kwento. Noon, ako ang number 1 na manloloko sa Kyoto. Natalo ko sa sugal ang asawa ko kay Lao Chiao. Gusto mo bang alagaan ang matandang pulubi na to? Matandang walang hiya ka. Hoy, huwag mong sasaktan ang lolo. Hindi tama. Hindi ako nangaapi ng matatanda at mahihina. Hindi naman mahal ang pag-aalaga sa'yo. Mabuting anak, alam kong hindi mo ako pababayaan. Pero kung magsusugal ka ulit, gagawin kong baraha ang balat mo. At mahjong ang buto mo. Talagang anak ka grabe ka. Pero alam mo ba ang daan na manloloko? Ang pinakamataas ay ang pagloko sa puso ng tao. Anong drama-drama? Panluloko lang yan. Kaya't sinasabi mong anak ako ni Hades. Ingnan mo, naniniwala ka rin. Paano kung isa ka lang? Anak ng manloloko? Paano ka mabubuhay? Hades man o manluloko. Iyon ang usapin ng tatay ko. Ano man ang trabaho ng tatay ko. Ako si Xiaowang, ang pinakamagaling. Mabuti. Nakikita kong may potensyal kang maging bayani. Tumungo sa pwesto ni Hades. Tapusin ang gulo at puksain ang mga traitor. Ngayon, gusto ko lang ng masayang pamilya sa bahay. Ang tunay na lalaki, hindi dapat magpakababa. Hindi para sa akin ang politika at gulo. Kulang pa ang pera ko. Para iligtas ang mundo, kailangan iwanan ang sariling gusto. Bata ka pa, kailangan mo ng karanasan.
Maami kang pera, pero kulang ang kakayahan. Lolo. Narinig mo na ba? Kapag may pera ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Hindi. Pera at kakayahan, magkasama yan. Para hindi ka matalo, maintindihan mo rin balang araw. Lolo, umalis na sila. Laro tayo. Ha? Ano po ang kailangan ninyo, Pino? Sa party ng mga Chiao, mamayang gabi, dapat mong dalhin si Xiao Wang. Xiao Wang, Tong Tanga. Ano na namang kalokohan? To Bang Victory Party. Pero espesyal na inihanda para sa kanya. Ang salusalo ng tagumpay. Binuhay ng Divine Wolf ang entertainment company ko. Siyempre kukunin ko ito pabalik, ako at ang gobernador. Personal na maghahatid kay Xiao Wang sa huling paglalakbay. Ang lason na alak ay magandang alak, hindi siya pinabayaan. Oy, matanda, bagay sa'yo ang estilo. Alice, Tara, saan kayo pupunta? nag-anyaya si Xiaoyu ng isang home feast para sa akin. Bilang bida, syempre dapat kong puntahan. Sasama rin ako. Hindi ako mapalagay na mag-isa ka lang. Sasama rin ako. Ganito, matanda, sumama ka kay Yanran. Pero ang utak niya. Mapapanggap si Yanran bilang ang bunso ng pamilya Song. Ikaw naman, matanda, ang magiging underworld king. Gustong maglaro ni Xiaoyu. Lalaruin ko siya hanggang mamatay. Tara. Bahay ba ito ni Lolo? Xiao Wang. Pampamilyang salusalo ng mga Xiao ngayon, bakit may dala kang? Mga mahihina't may sakit. Ang kanilang estado, hindi mo kayang tantiyahin. Nandito ngayon ang gobernador, sino pa ang mas mataas sa kanya? Isang maliit na gobernador lang, yan na ang pinakamalaking sandigan mo. Ay, inggit lang yan. Hindi makakuha kaya sinisiraan. Sa katunayan, tulad ng gobernador, hindi niya kayang makasama sa buong buhay niya. Lahat alam mong mabuti kang tao, Xiaoyu. Tatay. Bilang kuya, ganyan ang pagsasalita sa kapatid, hindi maganda. Hindi tatay, siya. Nagkaroon na ng konsensya ang matandang asong yon. Hindi mo na ba ako pinakikinggan? Tatay. Inaapi ako ng kuya ko sa mga nakaraang taon. Kailangan niyo akong tulungan. Ang mga nakaraan, hayaan na natin. Tatay. Ito ay para sa disiplina ng pamilya Xiao. Kuya mo pa rin siya, parehong mahalaga. Kung hindi niyo kaya, ako na ang gagawa kasi sa pamamalo, lumalaki ang mabuting anak. Tama na. Malamig na ang pagkain, kumain muna tayo. Sakto, wala na akong lakas. Nagsisimula na ang magandang palabas. Kanina, mali ang kuya, Bonso. Ikaw ang tunay na tagapagmana, sa susunod ay alalahanin kung ikaw ang dapat sundin. Pareho na tayong mamamatay, payag na ako sa'yo. Tatlong baso, pa sa'yo. Nakalimutan na natin ang hindi pagkakasundo, nating magkapatid. Magtutulungan na tayo. Papaunlarin natin ang pamilya Chiao, at sasandal sa pamilya yan. Babawi ang pamilya Chiao, at muling magtatagumpay. Kung humihingi ng tawad ang kuya ko, hindi ko na ipaglalaban ang nangyari. Pero ang nangyari na yon, hindi ko malilimutan. Mula pagkabata, ang ibinigay sa akin ni kuya, ibabalik ko sa kanya. Paano pa tayo magiging quits kung hindi? Xiao Wang, hindi ka marunong tumingin. Xiao Wang, IKPA, ay hindi iginagalang ang tatay mo? Matanda ka na, hindi mo na nakikita ang sitwasyon. Ang pamilya yan ay mga aso ng mga Hapon, nagpapakumbaba sa mga dayuhan. Ang mga ganong tao, karapat-dapat ba? Ano ba ang alam mo, Tak? Kayang bigyan ng pamilya yan ang pamilya Chiao ng kapangyarihan at pera. Iyon ang lahat. Ay. Pera. May utang pa sa akin si kuya. Hindi ko alam, may lakad kami ng assistant ko. Xiao Wang,
huwag kang magdahilan. Paano mangungutang sa'yo ang kuya mo? Hindi talaga. Kahit na may utang, magkapatid kayo, hindi dapat magbilangan. Nakakahiya. Sabi ng guro, masasamang tao ang mga hindi nagbabayad ng utang. Ikaf. Wala kang alam. Kuya, hindi mo ba naalala? Nasa akin pa ang Wuji Freight. Paano mo babayaran ang utang na ito? Paano pwedeng? Wuji Freight. Da Piauliang, Ikaf, Nagtaksil KSA Akin. Ikaw ang magbayad ng utang mo, wala akong kinalaman. Magiging personal assistant na lang kita. Pa mabayaran. Gamit na lang naman kita. Mula ngayon, akin ka na. Halika. Sige. Wala kayong tayo na. Maglalaro na lang tayo ng Jenga. Walang kwenta. Owang, huwag kang magmalaki. Goban Adoa. Ayon na po ang bahala sa akin. Hala, yumakap sa hita. Natatakot ka na? Tinutulungan ako ng gobernador ng Yunzhou. Anong laban mo sa akin? Hindi lang kita sisirain. Pati hita mo gagawin kong parang basura. Wala pa ring tako sa kamatayan? Nasa akin na ang lakas ng pamilya yan ngayon. Labanan ang pamilya yan, labanan mo ang buong gusali. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto mo. Pamilya yan. Mga taksil na aso. Walang kwenta. Hinahamak Montag si Yan Bohu. Inalikuran na niya ang pamilya Chiao. Wala na siyang kinalaman sa kanila. Matandang aso. Ito si NJ, Song, ang pinakamatandang anak ng pamilya Song na hinahabol ng gusto ni Yan Buhaw. Sino ang maglakas loob gumalaw? Sugurin Zia. Zag-izag NG Underworld Palace. Songmi, saan mo nakuha ang sagisag na to? Ang lakas pala nito. Harien N. Yosia. Sa presensya ng sagisag ng Underworld Palace, para na rin narito ang Underworld King mismo. Peak Yen. Paano siya magkakaroon ng sagisag ng Underworld Palace? Peke yan, di ako naniniwala. Subukan mo kaya? Peak to Peke. Ano ang nangyayari? Muntik na akong maloko. Si Owang, di makakasali. Sa Underworld Palace, pag nako ng peking sagisag, 10 bisis kang mamatay, kulang pa yan. Espesyal ang gawa ng sagisag ng Underworld Palace. Kapag humipo sa balat ng tao, magkakabitak-bitak. Paano magiging peke ang sagisag na to? Pagkengpagpala. Siempre Peke. Salamat kay Song Ni. Kung hindi, paano ko malalaman na si Owang ay may balak magpanggap bilang Underworld Palace? Mabuti. Traitor ka pala sa akin. Hindi ako. Ang totoo, ang sagisag nito ay... Huwag kang matakot sa kanya. Tinulungan mo akong patayin si Owang. Ang mga kasalanan mo noon, pinapatawad ko na. Si Owang, ngayon na ang katapusan mo. Itinakwil ko ang walang utang na loob na anak na to. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Basta huwag lang madamay ang pamilya Chiao. Handang maglingkod ang pamilya Chiao sa pamilya yan. Nang buong puso. Mabuti. Wala na akong kinalaman sa pamilya Xiao. Buhay o kamatayan nila. Wala akong pakialam. Magpanggap gamit ang sagisag ng Underworld King, malaking kasalanan. Karapat dapat sa kamatayan. Ipatupad ang hatol, ngayon din. Zandali. Huwag tumigil. Harien N. Yosia. Zeno ka? Laging may malakas na tao na kumakalinga kay Owang. Kyle Angan Mak Ingat, Yanran. Kagalang-galang na gobernador. Magkakasabot sila. Bilisan niyo. Kuya, masasama silang lahat. Ako si Song Mingxi, ang pinuno ng pamilya Song. Anong pamilya man yan? Wala akong pakialam. Pamilya Song? Hindi ko alam na ang pinuno ng Song ang narito. Alam mo palang ang tunay na katauhan ng kapatid ko? Gusto mo pa siyang insultuhin at patayin? Akala mo patay na ang pamilya Song? Si kuya pala. Hindi po. Hindi ka alam na si Song pala ito. Ang pagiging kasabot ng masasama. Ang panloloko sa mga tao ay totoo na. Hindi. Tumutulong lang kami kay Miss Song. Ito magnanakaw na ito. Inapi niya si Miss Song. Totoo ang sinasabi ko. Bawat salita ko ay totoo. Si Miss Song ay isang mahalagang tao. Paano siya madudungisan ng ganitong hamak na tao? Master Song, kahit ilang lalaki ang tagahanga ng aming tagapagmana, walang problema. Basta masaya lang si Yanran. Ano ka, Bea? May pakialam ka? Hindi ganyan. Zik Xiaobang. Binigyan niya ng gamot si Miss Song. Nilibang ng basta-basta. Oo. Ang gulay na inalagaan ng matagal, kinain ng baboy. May candy si Daddy. Ay, apo. Talagang hayop na naka-Amerikana. Sa iyong hamak na pinagmulan, may kapatan ka bang hawakan ang aming tagapagmana? At naglakas pa ng loob na magbalak ng masama. Yanran, saan kanya hinawakan?
Tauhan. Putulin nyo at ipakain sa aso. Hindi, Master Song, malaking pagkakamali ito. Hindi ako nagbigay ng gamot. Ang nagbigay ng gamot ay... Narinig kong pinatalsik ka ngayon. Akala ko hindi na kita makikita. At ngayon, palabas ng pagkaputol ng lahi. Narito ako para sa iyong huling paglalakbay. Sisiguraduhin kong pinuputol ka ng maayos at pantay-pantay. Yan Li, ano sa palagay mo kung malaman ni Master Song? Kung sino ang napabagsak kayanan sa ganitong kalagayan? Sino ang magbibigay ng huling paglalakbay ay hindi pa sigurado. Kabulagan. Master Song, paninirang puri ito. Ang aking Lord Bohao at si Miss Song ay may kasunduang pagpapakasal. Imposibleng gawin niya iyon. At saka, may testigo AKO. Oo, nakita ka o mismo. Pero hindi ka ba noon kasama ng hapon? Master Song, isip ka nga puti. At saka, si Chia Owang ay may pera lang naman. Walang problema kung patayin. Iba ang pamilya yan. Kapag namatay ang heads, si Lord Bohao ang magiging pinakarespetado sa gusaling ito. Kung papatayin mo si Chia Owang ngayon, ang pamilya yan ang magiging pinakamalakas mong sandigan. Ang pinakarespetado sa gusali. Isang wala namang respeto yan. Ang taong may ganoong determinasyon, hindi maglalagay ng gamot. Ang mga taong ito ay suportado ng hapon. Ang pamilya yan ay nangaapi at nagsasamantala sa mga tao. Seryoso bang maniniwala ka sa kanilang kasinungalingan at makikipagsabuatan sa kanila? Chia Owang, huwag kang magbalak mag-away. Tama na yan. Hindi ko gagawin ang pakikipagsabuatan sa dayuhan para apihin ang sariling bansa. Alam ko, kailangan din ng pamilya yan ng sandigan. Ako ang magiging sandigan mo, Song Mingxi. Nababaliw ka na ba? Malalagot ang pamilya Song. Ang cute-cute mo. Isang tawag lang, malalaman mo kung sino ang tunay na katatawanan ngayon. Sa isang tawag mo lang, akala mo bahari ka ng impyerno? Pusta tayo. Sa loob ng 1-0 minuto, tatawagan ka niyan Bohao. At ipapaluhod ka sa akin para humingi ng tawad. Xiao Wang, itigil mo na yung mga pantasya mo. Mayroon ka lang konting pera. Ano PABA? Wala namang silbi? Yan. Mali ka. Hindi konting pera ang meron ako. Marami akong pera. Ipagutos Montag. Lahat ng stocks sa ilalim ng pangalan ni Xiao Xiao. Ibenta lahat. Akala ka o ano? Stocks lang pala. 10. 9. 8. Si Jian, mukhang nagloloko na naman. 3. Imposible, tu. Hoy, ano nangyayari? Bakit bumagsak ang stock market? Gawin mo ang lahat para maibalik sa normal. Kung hindi, pananagutin kita. Turuan muna kita. Yan ang tawag sa short selling. Kapag may pera ka, talagang magagawa mo ang lahat. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ngayon din, Luhod? Hindi pwede. Anong silbi ng pera kung wala namang kapangyarihan? Oy, Apon. Handang yalay ng pamilya yan ang lahat ng lungsod sa Yunchao. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Hapon, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lungsod sa Yuncheng. Para tulungan ninyo kami. Ang usapin ng bansa ay hindi laruan. Anong nangyari, Jian? Yanran? Kuya, yung dalawang taksil na to mula sa pamilya yan ang nagkulong sa akin. At nakipagsabuatan pa sa mga hapon para operahan ako. Kaya naging ganoon ang itsura ko kanina. Muntik na akong maniwala sa mga kasinungalingan ng mga taksil. Yanran, ano ang ginawa sa iyo ni Xiao Wang? Iniligtas niya ako. Xiao Xiao, patawarin mo ang aking kamalian. Muntik ko nang masaktan ang tagapagligtas ng kapatid ko. matuwid sige Song. Kasalanan ng mga taksil na nakakit. Nakakagalit talaga. Yan Li, ngayon ayusin natin ang parehong personal at pambansang paghihiganti. Hindi ko hahayaang mapunta ang mga lungsod ng Yunchao sa mga hapon. Saan mo nakuha ang ganyang kapangyarihan? Tanungin mo si Yan Bohu. Kung may karapatan ako o wala. Ang galing. Ikaw ang dahilan ng gulo, Yan Sang. Nawala ang lungsod ng Yunchao, kasalanan mo at ni Yan Bohao. Kuraida Sang, ibibigay ko sa iyo ang pamilya Xiao. Hindi pwedeng ganyan. Kasalanan ni Xiao Wang, Yan Gongzi. Ibigay mo si Xiao Wang sa hapon. Xiao Wang, ang tagal na nating magkasama. Iligtas mo ang pamilya Xiao. Matanda, ano ang apelido mo? Yi ang apelido ko. Patay na si Xiao Wang noong gabi ng kasal. Ngayon, ako si Wang. At saka, ano ang kinalaman ko sa pamilya niyo? Wala akong kinalaman sa inyo. Ang galing. Kung may lakas ka,
Makita tayo sa isang buwan. Sa seremonya ng bagong hari sa Kyoto. Titiyakin kong, mabubunggi ka. Sige, maghihintay ako. Umalis na ang matanda. Huzay. Pero umaasa lang sa babaeng iyon mula sa pamilya Song. Xiao Wang, matibay talaga ang buhay mo. Pero okay lang. Malapit na ang katapusan mo. Xiao Wang, nabuhos ang tubig. Ano? Nakita mong walang saysay ang pagtago? Naalala mo pa ba ang sinabi ko? Kailangan pareho ang pera at kakayahan. Hindi sapat ang pera lang. Gusto kong patumbahin ang pamilya yan, itaguyod ang imperyo. Kung wala kakayahan, wala saysay. Kung wala kakayahan, wala saysay. Kung gusto kong supilin ang pamilya yan, kailangan ko si Hades. Pero patay na si Hades, kaya ako na ang lulutas sa gulo. Gusto kong magkaroon ng kakayahan. Anak ka o talaga? May tapang ang anak ko. Karapat-dapat kang mamuno sa 4 Heavenly Kings. 9 War Gods, 12 Dragon Armies. May plano ako pa magkaroon ka ng kakayahan, umabot sa rurok. Sa pamamagitan ng pandaraya. Kung kaya mong kontrolin ang imprisonment hell, pipili ka sa mga eksperto doon. Imprisonment Hell. Yung lugar kung saan ikinukulong ang mga eksperto, ang pinakamadilim na lugar sa imperyo. Tama. Ibigay mo ito sa warden, dadalhin ka niya. Sa loob ng 10 kilometro ng imprisonment hell, nakamamatay na lason. Hindi makakalapit ang ordinaryong tao. Ay. Ang lakas naman. Baka natatako, tonggago. At saka, sa impyernong walang hanggan, maraming malalakas, pangalawa sa Great Building Ranking. May malakas din dun. Gaya mo na walang alam sa pakikipaglaban. Isang suntok lang, talo ka na. Walang alam sa pakikipaglaban. Simula nang ma-activate ni Sungera yung power ng Jade Pendant. Iba na ang lakas ko. At saka, noon pa, si Hades mismo ang humarap. Para masakop ang impyernong walang hanggan. Kaya bilang anak ni Hades sa pangalan, lalo akong dapat pumunta. Anak ka o talaga? Hindi kita papayagan. Sabi nga, kahit mabangis na hayop, di papatay ng anak. At hindi ka naman si Hades. Hindi mo alam kung gaano kadelikado. Kung di mo to kayang haapin, paano ka magiging magaling? Pigman yan, ano na yon? Mga langgam lang yan, dapat lang lumuhod sa harap ko. Ako ang ampong ni Yan Bohu. Ang pamilya yan ay handang mag-alay ng lahat ng lungsod sa Yunchao. Ano silbi ng pera? Ang kakayahan ang mahalaga. Kahit isang pagkakataon lang sa 1,000 para magkaroon ng kakayahan. Susubukan ko. Hindi, tuluga para SAM Gatanga. Umalis ka na. Ikaw yung gwapong binata ng pamilya Chiao. Yang tanga mong, yan. Bakit pinakawalan ka ng ospital? Pagpasok mo sa impyernong walang hanggan. Hindi ka lang tanga. Pati katawan Montag, parang lumpo. Gusto kong makita ang warden. Gamit yang sira-sirang papel. Gusto mo makita ang warden? Akala Montag PA, sulat ni Hades yan? Niloko ako ng matanda. Walang kwenta tong papel. Alam mo ba kung anong lugar ito? Mga malalakas ang nakakulong dito. Narinig ka una yan. Yang pera Montag, walang silbi dito. Sigurado ka bang hahadlangan mo ako? Pagpasok mo sa impyernong walang hanggan, sumunod ka sa mga patakaran. May daan patungong langit, di mo tinahak. May pintuan patungong impyerno, doon ka pumasok. Si Brother Tiger, nasa top 30 NG Great Building Ranking. At ang suntok niya ang pinakamalakas sa Great Building. Baka isang suntok lang. Magising yang tanggang yan. Rikit lang naman yan. Isang suntok ni Brother Tiger, 10 ang papatayin. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano isulat ang salitang patakaran. Balang galos? Gumamit siguro ng masamang sining. Magtuturo ka sa akin. Ang yabang mo. Mga kapatid, sabay-sabay na, sirain natin to. Mga tanga, di na karapat-dapat mamatay sa kamay ko. Ngayon, papasok ako sa impyernong walang hanggan. Tingnan ko kung sinong manghahadlang. Sinong maingay diyan? Warden. Mga daga. Nagmamalaki pa sa impyernong walang hanggan. Patayin na yan agad. Warden, siya yung pumasok ng sapilitan. Gumamit na masamang sining. Pinagganto ang mga kapatid. Ikaw ang warden, mahina ka kaya naninirang puri ka. Sa totoo lang, hindi ako masyadong malakas, kayo lang ang mahina. Sobra ka na, nanggugulo ka sa teritoryo ng impyernong bilangguan. Sino ka ba talaga? Hindi nagpapalit ng pangalan kahit saan. Ako ang lolo mong si Xiao Wang. HMP.
Walang kabuluhang tao, walang ebidensya. Gusto mo pang pumasok sa impyernong bilangguan? May ebidensya ako. Gusto ka lang niyang makita gamit ang sira-sirang papel. Siguradong nanggugulo lang yan. Saan mo nakuha to? Marunong ka pala, hindi ako niloko ng matanda. Bigay ng ama ko. Hindi ka alam, Young Master. Dumating na ang Young Master. Nagkasala ako. Parusahan Montag ako, Young Master. Paano ito nangyari? Dapat ka agad. Humingi ng tawad sa Young Master. Warden, nanggugulo siya sa teritoryo ng impyernong bilangguan. Wala siyang respeto sa iyo. Totoo, wala akong respeto sa kanya. Tama yung sinabi. Hindi ako karapat-dapa. Pero mali ang isang sinabi. Hindi ako nanggugulo dito. Nandito ako para turuan kang magbagong buhay. Tulong Montag ako, boss. Isang karangalan na turuan kitang magbagong buhay. Tama ka. Tinanggal ka na sa impyernong bilangguan. Umalis ka na. Ang lakas pala ng sira-sirang papel ng matanda. Maawa ka, may pamilya akong sinusuportahan. Para magpatuloy ka sa pagsasamantala at pananakit. Humingi ka ng tawad sa iyong master hanggang sa siya'y masyahan. Sino ba talaga yung matanda? Ito ba ang pakiramdam ng kapangyarihan? Ang sarap. Tandaan ninyo, sundin ang aral ng iyong master o ganyan ang mangyayari sa inyo. Boss, gwapo lang yang tana yan. Huwag kang magpalinlang. Oo, swerte lang es apira. Isang mayamang anak, hindi karapat dapat sa respeto mo, boss. Tumahimik kayo, ang pagkatao ni Xiao ay hindi. Bagay pag-usapan ng mga tulad ninyo. Mamamatay ako sa inyo, mga bobo. Xiao, ito ang listahan ng impyernong bilangguan. Anong antas ang kukunin mo? Siya na lang. Level na cheetah. Kita? Isa na namang magpapakamatay. Xiao, ay tong cheetah. Bakit? Hindi ko ba pwedeng kunin? Ang cheetah ay hari ng ilalim ng gusali. Pangalawa sa ranking ng gusali. Hindi basta-basta makukuha. Oo, akala MOBA pelikula 2? Gumaling ka na ba? Naging isang kampiyon na. Pangalawa. Sino ang una? Siyempre, si Haring Ming. Sa dakilang labanan 15 taon na ang nakalipas. Tinalo ni Haring Ming si Leopard. Mula noon, wala nang makakatalo kay Ginoong Leopard. Sabihin mo sa kanila, karapat-dapat ba ako? Oo, ngunit. Hindi ko alam ang kakayahan mo. Hindi ako makapagpasya ng basta-basta. Kung mamatay ka kay Leopard, sisihin ako ni Haring Ming. Kunin mo si Leopard para sa akin. Kunin si Leopard. Sabihin mo sa kanya, mas madali pa sa pagdurog ng langgam ang pagtalo ko sa kanya. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na. Ano nangyari? Nasaan siya? Boss, nabigo kami. Inanggihan ni Leopard ang laban. Lahat kami ay nasugatan. Ano? Ang kapal na mukha niya. Kunin ang leader. Gawin nating malaki. Iyan ang estilo ni Xiaowang. Huwag kang mapakalunod. Sinabi ni Leopard, patay na si Haring Ming. Wala nang makakapigil sa kanya sa mundong ito. Wala kang nakakapangahas kaysa sa akin, si Xiaowang. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Manatili kayo dito. Iyak na lalabas siya sa loob ng 10 segundo. Baka maihi siya sa takot. Tumahimik kayong lahat. Sino na namang mayaman ang naghahanap ng gulo? Kaya ni Leopard silang patayin sa isang kisap mata. Mga basura. Masasayang lang ang lakas ko sa kanila. Maliban kay Haring Ming, wala nang karapat-dapat maging kalaban ng boss. Kung hindi ako nagkamali noon, hindi ako matatalo niya. At patay na siya ngayon. Patay na si Haring Ming. Hindi na kami makukulong sa impyernong walang hanggan. Patayin na natin ang mayaman na iyon at umalis na tayo dito. Ang huling nagtangkang patayin ako, nakabaon na. Walang alam na bagay. Boss, huwag mong galawin. Isang daliri lang, mapapatay ko ang basurang ito. Si Poison Eagle ang panglima sa gusali. Isang karangalan ang mamatay sa kanyang kamay. Magmano ka na at magpasalamat. Binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo ginamit. Utulin mo na ang ulo mo at ihandog para hindi ka masaktan. Wolfgang, sabay-sabay tayo. Baka patay na ang gwapong iyon? Naku. Parang nakita ko na ang istilong ito. Hindi lang kita papatayin, pati ang boss mo. Iligtas ang boss ko.
nandito ang Yuming Pong. Siguro, anak siya ni Haring Ming. Guwapo, bata ka pa para maging ganito kapal ang mukha. Gusto mo akong patayin. Wala ka pang karanasan. Ang utang ng tatay, ang anak ang magbabayad. Young Master. Imposible, buhay PA Xiaowang. Natalo niya si Leopard. Paano niya nagawa? Anak nga hindi Underworld King, nakalala lang ako. Mas malakas pa sa kanyang ama, Young Master. Papatayin na ba natin? Huling hininga na lang niya. Tamang oras para tapusin siya. Patayin mo na ako. Walang saysay ang buhay kong ito. Ngayon, karapat-dapat na ba akong katumbali mo? Sa akin na ang buhay mo. May tutol ba? Sundin ang utos ng iyong master. Susunod kami hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Kung may magtapat ng nangyari, papatayin. Opo. Sumama ka sa akin sa Kyoto Conference sa 3 araw. Yung master, malapit na ang venue eh. Ayusin ko muna. Narinig nyo ba? Pupunta rin si Lord Yan sa Kyoto Conference. Pangalawa lang siya sa Underworld King. Hindi ba? Kapag nagustuhan ka niya, ay senso ka ng husto. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi kami tumatanggap ng pulubi. Hindi kami pulubi. Hindi raw pulubi, amuyin Montag sarili Montag. Amoy basura, galing ka bang magkalat, umalis ka na. May mahalagang bisita sa Kyoto Conference, huwag kang manggulo dito. Paano mo nasabi, hindi kami mahalagang bisita? Kilala ko lahat ng importanteng tao dito. Zeno KBA. Hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala, paano ka nakapasok? Baka importante siya, importante ang ulo niya. Hala, sikit na yung master pala ito. Nandito KPA rin. Lord Yen, Young Master Yen. Young Master Xiao, bakit may dalang pulubi sa party? Sipag mo sa trabaho. Hindi dapat papasukin ang ganito. Sasabihin ko sa manager, ipalit ka kong head guard. Salamat, yung master yan, ang gusot ng suot. Kahit aso, dapat may magandang damit. Tumahol ka nga. Hindi mo pa rin napapatay ang gwapo. Wala kang silbi. Pareho kayong walang silbi. Xiao Wang, huwag kang mayabang. Ngayon, ako na ang hari, akin na ang lahat. Ang gwapong lalaking ito. Pinayagan ko ba na maghari ka? Ikaw, sa daan patungong impyerno, kailangan kitang samahan, Bulaan. Si Bulaan ay X-level na master. Hindi ka lugi kung mamatay ka sa kanya. Journey to the West pa ba yan, si Bull Demon King? Ignoranteng bata, hindi mo alam ang pangalan ni Bulaan. Ganoon ba kagaling ang level? Sino ba siya? Wala lang yan, isang gwardiya, anong meron siya? Parang palakas sa balon lang, ikaw na ang genius. Baka hindi mo alam kung ano ang impyernong walang hanggan. Ngayon, pakiramdaman mo. Ang Su ay parang hangin lang, mas mabuti pa ang matandang manghula. Baka siya nga ang level master ng impyernong walang hanggan. Ay tama ka, siya nga. Yan Bohaw, ang 3 pulubi na ito ay may sira ang ulo. Gwapo, ang impyernong walang hanggan ay sakop ni Yan Bohaw. Kahit level masters ay dapat yumukod sa pamilya yan. Sabihin mo na lang kung takot kang lumaban. Ngayon, lumuhod ka kay Yan Bohu, baka mawa ako SIO. Level PA, imposibleng ganyan katawan niya. Kung totoo siya, tutuwad ako kakain ng masarap. Isasama ko pa ang kapatid kong babae sa'yo. Maganda, kayong lahat ang saksi sa kapatid mo. Wala akong interes, pero sa pagtutuwad mo't pagkain. Abang-abang ako. Sasakit lang ang ulo mo, hindi mo makikita yon. Hindi siya level master ng impyernong walang hanggan. Mamamatay ka PA gan gayon. Bulaan, sugurin mo, patayin mo muna ang impostor na ito. Gumagamit pa ng pangalan ng impyernong walang hanggan ko. Nagpapanggap pa bilang si Leopard. Ako ang Underground Emperor Leopard. Ikaf PA. Gumagamit ng pangalan ng impyernong walang hanggan, sumasama sa kanila. Paano tatanggapin ng impyernong walang hanggan ang tulad mong salot? Dapat ko ring linisin ang hanay. Itaguyod ang tamang hangin.
Baka ziyan ga ang S, level, imposible. Ikaw na walang kwenta, impostor na ito. Swertihan lang, kayong lahat na narito. Sinong makakapalo sa batang ito, ay magiging manugang ng pamilya yan. Sugod, hindi kakayanin ng dalawang kamay ang maaming kalaban. Ano ang level master? Hindi makakatakas sa lambat ko. Yan Wang Wang. Tutuvat ka muna o kakain. Ikaw nga si Leopard, hindi mo ako kilala, nagpapanggap ka pa. Na ang impyernong walang hanggan ay sayo, gusto mong nasa ilalim. Sumusunod kay Xiao Wang, isang batang walang alam, walang kinabukasan. Gwapo, kung hindi kaya, maghiwa-hiwalay, pero mas mabuti. Subukan ang katapatan ni Leopard. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Patayin Montag lang si Xiao Wang. At gagawin kitang hari. Tigilan Montag. Ayaw kong maging pangalawa. Ngunit hindi rin ako magtataksil sa Dacia upang makipagsabuatan sa iyo. At maging aso ng Wokoku. Young Master. Hinding-hindi ko kayo ipagkakanulo, lalo na ang Dacia. Huwag kayong mag-alala, siguradong pupunuin ko ang tiyan niya. Mga tauhan, zugurin ninyo. Nasa kontrol ko ang lahat. Wala namang masama sa Wokoku. Malaki ang bayad. Patay na ang Mingwang. Sino ang makakapigil sa akin? Ano naman ang Leopard? Mahirap labanan ng isang mami. Itapon ninyo siya sa dagat para maging pagkain ng isda. Ang Buyan US, class ay ganun lang pala. Xiao Wang, ang asong ito ay natalo na, oras na para ipadala ka sa kabilang buhay. Sino ang nagsabing natalo ako? Mabuti, magaling ang ginawa mo. Panahon na para tapusin ang pagsasanay. Nasaan ang apat na tagapag-alaga? Ang apat na tagapag-alaga, tanging ang Mingwang lamang sa mundong ito. Ang makakatawag sa apat na tagapag-alaga. Suche, Xuanwu. Baihu, Kinglong, dumadako sa Mingwang. Apat na tagapag-alaga. Sumusunod sa utos ng Mingwang. Ang pulubing matandang ito pala ang Mingwang. Ang matandang ito talaga ang Mingwang. Songni, Imposible, patay na ang Mingwang. Zino ka talaga? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ikaw talaga ang Mingwang? Ang inyong kamahalan ay syempre ang Mingwang. Hindi pa ba kayo luluhod at hihingi ng tawad? HMPH, ano naman kung akon ka? Ang Dacia ay nasa aking kontrol. Kung mag-utos ako, madali lang. Nagawing tunay na patay ang Mingwang. Ang apat na makapangyarihan, siyam na Diyos ng digmaan, at 12 hukbong dragon ay nasa aking mga kamay. Anong karapatan mo pa mag-utos? matanda, ikaw talaga ang Mingwang. Totoo ba ito? Bakit mo dinaya ang sarili mong anak? Upang magtagumpay sa malaking bagay, kailangan ng pagsasanay. Kung hindi, paano mamumuno? Sa apat na makapangyarihan, siyam na Diyos ng digmaan, at 12 hukbong dragon. At pangatawanan ang gayong malaking responsibilidad. Bukod dito, ipinaalala ko sa iyo na gawin kang Mingwang. Ikaw mismo ang hindi nakaintindi, hindi ba? Bakit si Xiao Wang lang ang anak ng Mingwang? Xiao Wang, ikaw na isang gwapo. Ay may magandang pinagmulan lang, umaasa sa kapangyarihan ng iyong ama. Paano ka magiging matatag? Handa akong maglingkod sa inyo, young master. Si Yanlei ng klan yan, nakipagsabuatan sa mga dayuhan. Tinalikuran ng mga ninuno at nawalan ng tangan, nararapat patayin ng walang awa. Opo. Ang tunay na anak ng Mingwang, nagpapanatili ng kapayapaan sa magulong panahon. Kilala sa buong mundo, kinilala ng siyam na rehiyon, nararapat maging pinuno. At hiranging bagong Mingwang, mamamahala sa Dacia, at ibabalik ang dating karangalan. Bakit kayo naparito? Xiao Wang, ikaw ba ay magpapakasal sa akin o sa kanya? Xiao Wang, nangako ka na papakasalan mo ako. Itong batang ito ay nakikinabang sa dalawa. Aya, sige na. Bigyan mo ako ng maraming apo.